Mic test, mic test. What's up mga ropa? Dinig ba ako? Yun. Okay, wait lang mga ropa. Saglit. Okay. What's up mga ropa? Dinig na ako. Dinig ba? Wait lang. Wait lang mga ropa, may naayos lang tayo. Ropa first, okay. Aga. Yes. Okay na ropa, okay. Sup ropa. Okay na yung suplado mo sa likod. Yes, ang ginamit natin yung harap ng camera ngayon. Yun nga lang, mahirap kasi hindi ko nakikita yung mga comment nyo. So dito ako nakatingin ngayon sa natin, sa laptop natin para mas makita ko siya. Kaso ang problema, ang daming ads na lumalabas. So, ayan. Ropa, pwede na magtanong. Wait lang. Pero tayo mga pag-uusapan mga ropa. Roto mo, nahuhuli. Okay. Ba't ganun? Nahuhuli yung boses ko sa naririnig ko. Handa na ulit makinig ng wisdom mo, ropa. Yay! Ropa, react ka naman dun sa previous segment ng Pusuan at Laruan. Alin dun? Marami kasi dun eh. Pangit ba yung dating? Nung boses natin. Wait ah. Nakakalito eh. So, kailangan ko pala i-mute, no? Okay lang ba yung voice natin, mga ropa? O balik natin sa dati? All goods. Okay. Hindi naman parang sumasabay yung voice eh. Okay. Wait lang Okay. Sige. Game. Wala eh. Ganun talaga eh. Nakamute na lang. Anyway, so yun mga ropa, kung meron kayong mga question, palapag na lang mga tanong nyo. Hindi ba parang parang nagiging robot? Kasi minsan nagsasabay yung boses eh. Okay, wait. Okay, game mga ropa, kung meron kayong mga question, palapag na lang. Hanapin ko lang yung question ng isa sa mga ropa natin. So yun, na-post ko na yung sinasabi ko sa inyo nung nung last live natin. Anong comment nyo doon mga ropa? Doon sa kapopost ko lang kanina. Yung about doon sa pagpo-post ng jowa mo sa social media. What do you think? Wait lang mga ropa, hinahanap ko isang tanong ni ropa natin. Pucha, ang dami kasi dito screenshot natin eh. Anak ng pateng na delete yata natin. Na-delete yata natin. Sheesh! Okay, alam ko na. So yun mga ropa, sige, tanong lang. Sasagutin natin yan. Meron wala pang weekend? Wala lang. Siyempre, pag may time tayo, pwede naman tayo talaga. Mag-live. Wala namang pinipiling araw si Suplado mo to. Basta kung free tayo, sure. Magla-live tayo. Ayun. Tinayata yun. Ropa, any suggestion sa motovlog bago pa kasi ko and wala pa masyado content. Pakanta-kanta lang muna ng mga funny lines. Kahit ropa, simulan mo sa kahit sa ano. I mean, kung saan ka komportable. Actually, most of the vlogger naman for sure nag-start din sa kagaya mo na hindi nila alam yung una nilang gagawin. Di ba? Kahit naman ako eh. Ang una kong content din, same as lang din naman eh. Yung mga ginagawa ng mga ibang content creator eh. Nag-explain about sa helmet, tapos kung ano yung gamit na motor, kung ano yung mga usong motor, something like that. Pero bago ko gawin yun, alam ko na ito yung gusto kong gawin talaga. Pero syempre, dinaan ko muna sa ganun. Then eventually, na-realize ko na nagsasayang ako ng oras kasi hindi naman talaga ako pang ganun or hindi ko naman talaga pinakagusto yun. Though gusto ko siya, pero hindi siya kagaya ng gusto ng ginagawa natin ngayon. So sabi ko, since wala namang gumagawa nito na nagmumotor or nagbibigay ng advice habang nagmumotor, so much better na gawin ko na lang. Ayun. Kaya andito tayo ngayon mga ropa. Kasi may nagano sa atin mga ropa about sa merong nag-email sa atin, merong nag-comment sa atin about sa attachment. Ito na, nakita ko na. Shit, tagal bago ko nakita. Okay. So sa natin to sa Facebook page. So nag-message siya, sabi niya, good PM ropa, new subscriber nyo ako. Marami-rami na ako napanood na video mo so far. Nakaka-inspire and at eye-opening ang inyong insights patungkol sa self-improvement, relationship advices, and etc. Request lang po ako sa inyo. Medyo naguluhan lang ako sa dalawang bagay. Ito ang attachment versus love, sabi niya. Ano po ba ang boundary or hangganan para masabi mo na love o attachment ang nararamdaman mo sa isang tao? Paano po ninyo nakikita ang pagkakaiba ng dalawang ito? Puta, dahil tanong Ano ba dapat ang iparamdam o ipakita natin sa bawat stages ng relationship? Mula sa dating status hanggang sa nagle-level up yung relationship ng dalawa. Ano po take away nyo sa Ano po take away nyo sa bawat attachment versus love? Anyway, bago tayo mag-start mga ropa, ano sa tingin nyo yung pagkakaiba ng love and attachment? Comment down below mga ropa. I want to know para at least alam natin kung may idea ba talaga tayo kung ano ba talaga kung ano ba talaga attachment or kung ano ba talaga yung love. Kasi marami for sure nararamdaman nyo or meron kayong attachment pero hindi nyo ma-consider kung love or maybe attachment lang kayo or maybe attached kayo sa tao pero iniisip nyo love yun.
So, pa-comment down below mga ropa kung ano yung tingin nyo sa attachment at kung ano yung tingin nyo sa love. Any mga ropa? Ropa, may natripan ako. Trans pala. Wow. Well, malakas na sila makapeke mga ropa. Mas malaki ba boses sa'yo? Uy, dami na. Ropa, paano mo malalaman if masyado ka na pushy sa EA? Okay. So, madali lang yan. Let's say, for example, text ka ng text, tapos hindi naman siya nagre-reply. Pushy na yung dating nun. Let's say, nakadalawa ka na, hindi pa rin siya nagre-reply, or nakatatlong tanggi na siya, or maybe apat, more than that. So, ibig sabihin, pushy na yung ginagawa mo. Or, eto, binaka-example ng mga kalalakihan na ginagawa madalas pag aayain ng isang babae makipag-date. So, usually, ang ginagawa ng mga lalaki is, yayain yung babae. Text nila, tapos sasabihin ng babae, I'm not so sure or hindi ako sure sa mga araw na yan. Tapos, ang gagawin nila, hindi sila maghihintay ng counter offer. Ang gagawin nila is, magre-reply sila uli, sasabihin, o sige, kailan ka pwede? Or anong araw ka pwede? Or minsan naman, sasabihin nila, let's say sinabi ng babae, hindi ako pwede ng Thursday. Sasabihin mo, how about Friday? Something like that. So, doon ka na nagiging pushy. Di ba? So, hindi mo siya binibigyan ng space to think about it. Kung ano ba yung mafe-feel niya pagkasama ka, ano ba meron tong lalaki na to na pwedeng ika-enjoy ko pagkasama ko. So, hindi mo siya binibigyan ng absence, di ba? Or hindi mo siya binibigyan ng space to think about it or to be curious about you. So, diyan tayo madalas magkamali mga ropa. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat hintayin nyo yung counter offer ng isang babae. Kung nasin niya na yung message niya at 3 araw na hindi nagre-reply, so, ibig sabihin nun, talagang you need to let go. Diba? So, ibig sabihin, hindi ganun kataas yung attraction niya sa'yo or hindi ganun kataas yung interest niya sa'yo. May mga nagsasabi sa comment section natin, paano yun, diba? Tayo naman usually yung nag-approach sa mga kababaihan. Yes, tayo naman talaga. Pero syempre, dapat meron ka rin boundaries or meron kang limitations kung hanggang kailan lang ibibigay mo attention sa kanya. Kasi the more na binibigyan mo siya ng attention, the more na mas bumababa yung attention niya. Kaya huwag kayong magniniwala sa consistency ng mga sinasabi ng mga babae. Yung sinasabi nilang pag inconsistent ang isang lalaki, red flag daw yun. No, it's not. Actually, dun sila nagre-respond. Maybe red flag pag tinignan mo sa pakiramdam nila, red flag yun. Kasi ang gusto ng mga babae maging consistent ka sa ginagawa mo kasi they want your attention, 'di ba? They feel valid, they feel desirable every time na tinetext mo sila, nagbibigay ka ng attention. So they feel valid, 'di ba? So gandang-ganda sila sa sarili nila pag binibigyan mo sila ng free attention or hindi man lang nila ina-earn or binibigay mo attention na hindi nila ina-earn. Gets mga ropa? Kaya ulitin ko sa inyo, it's okay to be consistent pag nasa relationship ka na pero talagang yung tatandaan, dapat andun pa rin yung polarity. So polarity, talagang andun pa rin dapat yun when it comes to relationship, polarity na yung tawag mo, hindi na siya inconsistent, okay? Ibig sabihin ng polarity, kahit na hindi ka mag-text or mag-text ka man ng random, actually mas gusto ng mga babae yun. Yung biglang yayain mo siya or let's say wala naman kayong plan, biglang sinabi mo sa kanya, di ba hanggang hanggang gantong oras ka lang, tara dadaanan kita. Wag ka na magtanong sa akin kung saan tayo pupunta, basta dadaanan kita. They love that. They love that kasi oh my God, lalo na ako namimiss ka niya. Ito mga ropa, pag ang babae, alam mo namimiss ka or pag alam mo, anyway, hindi ko alam kung paano ko may explain sa inyo to, pero lagi nyo tatandaan, pag dumating na kayo sa point na marami na kayong naging girlfriend, marami na kayong naging babae na kasalamuha, marami na kayong talagang babae, kahit kahit quarrel, kahit away, kahit na hindi kayo nagkakasundo, mababasa nyo kung ano yung nature ng babae. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong matakot mag-approach, huwag kayong matakot kumilala kasi napakalaking tulong nun. Kahit mabasted kayo, kahit ma-reject kayo, ang laking impact nun sa sa kaalaman mo pagdating sa women nature. Alright? So kaya wag na wag kayong ito pala yung camera natin. Kaya wag na wag kayong titigil sa pag-approach, wag na wag kayong titigil sa pakikipag-usap lalo na sa mga kababaihan. Ngayon kung ang trabaho mo mostly nakakausap mo babae or meron ka interaction sa mga babae, diyan mo rin maririnig yung mga complaint nila, yung mga rant nila or pwedeng diyan mo marinig din yung even their personal problem, makikinig ka and nandiyan yung magbibigay ka ng advice. So malaking tulong din 'yon mga ropa pag nandun ka sa ganung trabaho. Gets? And yun ang pinaka the best. Kailangan mo talagang kumausap, wala nang iba. Okay? Huwag mo daanin sa dating app kasi ang dating app pwede mo dayain, 'di ba? Like I said, pwede kang mag-reply ng kahit ano or pwede kang mag-reply anytime na gusto mo, 'di ba? So the more na mas pinaghihintay mo, the more na pwedeng mas mawala na kagad yung interest. Kaya nga pinakamaganda sa dating app, pag nag-match na kayo, kausapin mo ng mga 3 message din, sabihin mo
agad, lipat tayo sa number or lipat tayo sa Viber, lipat tayo sa WhatsApp, lipat tayo sa Telegram, or lipat tayo sa sa social media mo, something like that. Kasi pag sa dating app, sinungaling ang mga babae, Ropa. Sasabihin nila na hindi naman ako madalas dito. Di ba? Sasabihin nila yun. Hindi ko madalas dito, really. Okay, sige. How about, let's go to your Instagram. Di ba? Something like that. So, minsan, or kadalasan, ang ibibigay nila sa inyo, yung dump. Di ba? Pwede nyo sabihin, ilan yung IG mo? Oh, di ba? Doon pa lang, counter mo na kagad. Oh my God, alam niya. Di ba? Ba't mo alam? Oh, minsan sasabihin ng mga babae, or kadalasan sasabihin nila, wala, ito lang IG ko. Come on. You have meron kang dating app, for sure, meron ka rin dump. But anyway, it's okay. We can message here if you like. Di ba? Pero, gusto ko sana makita na yan yung account mo eh. I mean, yung main account mo eh. Di ba? Kumbaga, I want to know you more. Something like that, okay? Lagi nyo tatandaan, kailangan nyo kumilala kasi nga, kailangan nyo talaga mag-interact sa mga babae. Hindi pwedeng lagi kayo nabubuhay sa sa kaisipan nyo. Hindi pwede na laging puro nood, basa, walang action. So sayang lang din, di ba? Parang graduate ka, hindi mo na kumbaga graduate ka ng engineer, tapos ang pinasukan mong trabaho, call center or VA ka. So ang layo, di ba? So kung gusto mo talaga ipagpatuloy or makita mo yung pinag-aralan mo, though kahit naman ano man ang tinapos mo, mostly naman hindi pa rin naman yun yung trabaho mo, di ba? Pero at least alam mo yung baseline, at least alam mo yung guidelines, di ba? May license ka, so gamitin mo, di ba? Parang ganun yan eh. So ikaw bilang lalaki, tandaan nyo mga Ropa, kahit na lagi kayo nanonood kay Suplado Moto or sa mga iba pang content creator, so masasayang lang yung oras nyo kung di kayo magte-take actions. Kaya kahit na magtanong kayo na magtanong sa akin, sagutin ko na sagutin, hindi rin siya magiging fruitful. Okay? Or pwedeng hindi maging fruitful. But I'm so happy na nagbe-message kayo sa akin na marami na sinasabi nyo na natutulungan kayo. Or yun nga, it's eye-opening yung mga sinasabi natin. And yun naman talaga yung goal natin. So para alam mo, tulong-tulong tayo dito para at least hindi tayo matake advantage or hindi tayo makatagpo ng mga babae na talagang alam natin na ang gusto lamang is attention and validation or maybe boyfriend vibe. Well, wala namang problema sa boyfriend vibe as long as nakukuha mo pa rin yung mga bagay na pangangailangan mo. So, ano sabi natin? All relationship are transactional regardless kung may label man o wala. Alright? In some degree, kailangan meron kang makuha sa kanya. In some degree, kailangan siya may makuha sa'yo. Diba? So, ganun lang yung exchange or tag dito, trading like attention or let's say she's you are very interesting person. So, same with her na gusto mo pa siya makilala. Gets? Anyway, balik tayo sa pinaka-question ko mga Ropa. Kasi, yun nga, love and, nakalimutan ko na tuloy. Yee! Love is action. Okay, ito na pala. Wait lang mahaba-haba na to Kasi natanong ko kanina. Okay. So iba talaga pag gamit natin mouse, medyo talaga isa-isain mo kumpara dito sa gamit nating tablet, madali lang. Pero pag okay. Ropa, okay. Thank you sa mga knowledge, Ropa. Well, welcome. Love is an action. Attachment is feeling. Alright? Pwede? Okay. So lagi niyo tatandaan mga Ropa, there's a difference between love and attachment, okay? Mostly attachment is you are emotionally attached pero it's not deeper than love, okay? Wala nang mas lalalim pa sa love. Kasi ang love is more on freedom, more on more on trust, more on tiwala ka sa tao, ano man ang ginagawa nila. Pero ang attachment is more on dependency because you are relying on someone, okay? Kumbaga, tinitignan mo siya as a person na nakakakuha ka ng something emotional stimulation. Kahit ikaw bilang lalaki nakakakuha ka ng ganun, di ba? So, ibig sabihin, pag-attach ka sa isang tao, pag hindi nagre-reply, pag hindi na nagpaparamdam, or pag ginose ka na, diyan ay nakakaramdam ka ng pwedeng anxiety, nagkakaramdam ka ng pwedeng absence niya, or pwedeng hindi mo na nare-realize, hindi mo na parang tag dito, hindi mo na naiisip kung nasan ka na. Ang lagi mo lang nakikita. Hindi mo na naiisip kung nasan ka na sa sitwasyon yung dalawa. Ang lagi mo lang naiisip or lagi mo lang gusto mangyari is sana mag-text na siya, sana magparamdam na siya, or you are stalking her, 'di ba? Or you are stalking someone. Gusto mong malaman kung ano yung ginagawa niya, gusto mong magkaroon ng idea sa mga ginagawa niya. So you are attached.
Okay? So when it comes to love naman, of course, actions and sacrifices, di ba? So like I said kanina, di ba? Sabi ko dependency. Pag nakadepende ka sa isang tao, ito yung sinasabi natin na attachment is yung mga nagsasabi na I want a label, di ba? Gusto ko na label na relationship. So sa love naman, kasi ganito, di ba? Sinabi ko sa inyo mga ropa, you can love the person even if you are not attracted, di ba? Or even if they are not attracted to you. So pagdating sa relationship or pagdating sa label, kailangan both of you are attracted to each other or kailangan may level. Parang ganon, di ba? Pero pagdating naman sa love, you can give them freedom, di ka natatakot, ano man yung ginagawa nila, or hindi ka nag-worry kung di man sila nagre-reply because you have a freedom. Love give her a freedom or give you a freedom. And ang tawag dito? Trust. Okay? Tiwala ka dun sa tao. Kumbaga, mataas ang tiwala mo sa tao, mataas ang respeto mo sa tao na wala naman tong gagawin kahit anong mangyari. So that's we called love, okay? So pagdating naman sa attachment, like I said, nakadepende lang siya sa kung ano yung mga bagay na ibinibigay mo or parang sinasabi niya na I need you because I get something from you. When it comes to love is I have a feel I do love you. So but and I trust you. But the tag dito, puta kasi nag-i-English pa. You do love the person. You do love the person, and then you give them freedom to do what they want, and you trust them, and you trust them. Okay? Hindi ka nakadepende sa kung ano man yung kaya nila ibigay. Kumbaga kahit konti lang nabibigay nila, you still love them. So same thing with attraction, mga ropa, di ba? Same thing with the tag dito, yung relationship na sinasabi ko na kailangan may level. Kasi pag walang level, okay, nalilito na ako dito. di ko alam kung dito ako titingin. Okay, tandaan nyo, basta pag sinabing attachment, it's only dependent or dependency. Doon siya nagre-rely sa tao na meron siya nakukuha. Okay? Pero pag sa love naman, regardless kung wala ka nakukuha, you still love the person. Okay? So, ibig sabihin, natatandaan nyo yung sinasabi ko last time, ang love, you can love the person even if they are not attracted to you. Correct? But, when it comes to attachment or when it comes to attraction, doon na papasok yung kung gusto mo ng relationship or kung gusto mo ng level, kailangan both of you are attracted to each other. Gets? Question mga ropa. Question ba tayo dyan? Ropa, ano pwede gawin sa silent quitting? Okay. So, ito rin, maganda rin tong mga ropa. Para malaman mo kung nasa attachment ka or nasa love ka na, then you can pwede rin to. Pwede ibigay mo to sa tao na gusto mo. Kasi ito sabi niya, Ropa, ano pwede gawin sa silent quitting? Okay? So, pwede kang magbigay ng silent treatment sa kanya or pwede kang maging hindi ka masyadong ma-reply or hindi ka masyadong ma-text. Diba? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kanina, diba? Na kahit hindi ka nagre-reply or kahit hindi siya nagre-reply, tiwala ka sa kanya. Diba? Kasi nga, you love the person. Gets? Pero pag yung nandyan yung hindi siya nagre-reply, hindi siya nagsasabi kung nasan siya, nandyan na yung masasabi nating attach. Okay? Attach ka sa kanya. Friday, walang pasok. So posible mag-live ka ulit. Thank you. Okay? Anyway, sagutin natin ito yung sabi ni Ropa. Ropa, ano pwede gawin sa silent quitting na EA? Silent quitting. So, ito yung sinasabi natin, yung ginawa nating content last time. Wait lang, ha? Ito rin to. Dalawa rin yung pinag-uusapan natin dito. Difference ng ghosting and slow fading. Diba? Yan yung pinag-uusapan natin last time. So so yung sinasabi ni Ropa, slow fading na yung babae. So andyan pa rin siya, nakikipag-usap pa rin siya sa'yo pero matagal na yung mga reply niya. So pag ganyan ang isang babae, kailangan mo na talagang lubayan. Okay? Hindi mo na kasi mararamdaman mo yan. O kaya nga sinabi niya, di ba? Ano gagawin niya sa silent quitting ng babae? Ang tanong dyan is, ano ba yung sitwasyon yung dalawa? Kasi diyan nakabase kung ano yung pwede mo pang gawin. Ngayon, kung wala rin naman siya sa'yo or kung alam mo na paulit-ulit lang yung nangyayari sa inyo at hindi na nagle-level up or wala na siyang ginagawang parang extra or hindi na siya nag-go further or hindi na siya hindi siya nagbibigay ng effort. So, ikaw makakapagsabi kung kailangan mo nang mag-quit, 'di ba? Same as her na nagsa-silent quitting na siya, 'di ba? So kung na siya, slowly disappearing na, then ikaw makakasagot niyan kung dapat pa ba ituloy yung relationship niyong dalawa or kung ano man yung meron sa inyong dalawa. Okay? Pero bilang lalaki, ako lang sasabi sa inyo na dapat kayo na yung mauna. Kasi as a man, ang mga babae kasi hindi talaga magsasabi yan most of the time Kasi andyan yung emotions nila, alam nila pabago-bago.
Kumaga lagi sila nakadepende sa emotions nila kasi pwedeng lagi iniisip ng babae, of course, wag tayong masaktan, wag tayong ma-open, wag tayong, alam mo yun, baka baka mamaya babaliw to. Nakakita na ba kayong dalawang babae nag-uusap about sa isang lalaki na patay sa tropa niya or parang nababaliw sa tropa niya? So usually sasabihin ng kapwa niya babae is tigilan mo na yan kasi baka mamaya magpatiwakal yan dahil sa'yo, something like that. So ang babae, kumbaga pag nasa ganung situation, usually hindi talaga nila dinidiretso ang lalaki. Hindi tayo kayang diretsohin. Well, may mga babaeng sinasabi na ayoko nga, hindi nga pwede, blah blah blah. So ito yung mga babaeng pwede nakulitan na. Pero usually mga nagsa-silent quitting, pwedeng talagang hindi pa rin nila alam kung nasan sila or hindi pa rin talaga sigurado sa most of the time naman, hindi naman sila sigurado sa nararamdaman nila. Pero like I said mga ropa, tayo yung lalaki, tayo yung magsasabi kung dapat nang tapusin or dapat nang tigilan tong babae na to. Kasi ikaw naman yung magbibigay ng oras, ikaw lagi yung, kumbaga at the end of the day, ikaw yung may pinaka malaking responsibilidad pagdating sa inyong dalawa. So, ikaw makakapagsabi kung gusto mong magsakripisyo sa kanya. Gets? Nanonood ako ng mga videos mo yun. Pucha, nanonood ka ng live, nanonood ka pa ng videos. From members only pa lang. Di pa napapanood ng di members. Ano yun? Ropa, any suggestions okay, tapos na yan. Ropa, good evening, solid followers nyo po sa YT and FB. Ask ko lang po, Ropa, na-stimulate ko na po ba yung babae na gusto ko pag paiba-iba mood? Magka-work kasi kami. Nag-iiba mood niya pag di ko, ano yan? Pag di ko, ano yan, Ropa? Pag di ko pinapansin. Okay? Well, na-stimulate siya. Siguro naiinis siya sa'yo. Di ba? Pero pagdating sa attraction, magkaiba yun. Okay, mga ropa, ganito, di ba? So, baka baka naguguluhan kayo or baka naku-confuse kayo sa pagdating sa magkaiba ang attraction, magkaibang stimulation na emotions, okay? Pero syempre, it all started with stimulation. Lagi nag-start sa stimulation ng emotions, alright? Hindi, let's say, may tsura ka, magaling kang pumorma, mabango ka lagi, tapos kasamahan mo sa trabaho yung nakakapansin sa'yo lagi. So, ibig sabihin, na-stimulate mo yung emotions niya. Gets? Pero, hindi natin masasabi kung attracted na siya. Alright? So, the only time na pwede mo masabi ang isang babae na attracted sa'yo is maraming beses or nandyan na yung parang she's breaking her personal space. Pwedeng yun yung reason. Pwedeng one of the reason yun. Or pwedeng she's asking personal question. She wants to know you more. Pero, don't expect na pwedeng about her yun, or yung parang, I mean to say is, tinatanong niya yun para mas makilala ka pa niya. Kasi pwedeng may naguutos lang sa kanya, di ba? Pero may iba palang may gusto sa'yo. Pero dahil siya yung malakas ang loob or dahil mas kilala ka niya, mas close kayo, so kaya niya ginagawa yung pagtatanong na yun. Pero you can consider that also as one of the reason na pwedeng may tama sa yung isang babae pag nagtatanong na ng mga personal question, alright? Or yung sinasabi nating qualifying, di ba? So, pag personal question yung mga tinatanong ng mga babae, usually, let's say, attracted ang isang babae sa isang lalaki. So, pag nag-ask sila ng mga personal question, they want to know kung pwede, or they want to know kung meron kayong similarity, or meron same interest, blah, 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 or pwedeng, palaman niya yung sagot mo tapos itutuloy-tuloy niya pa yung mga tanong, or pwedeng hinahanap niya talaga yung pwedeng meron kayong tugma or pwedeng pwede kayo mag-align. Gets? So pag mga personal question, usually they want to know you more and they want to see kung merong something sa inyo na special. Gets? Ropa, may ka-date ako sa Friday, single mom ata. Itutuloy ka ba ba? Okay, paano mo nasabing single mom? Sinend ba sa yung picture ng anak? Lol. Boss, ano masasabi mo kay Bugoy da Koy na 3 asawa? Good for him. Kasi I think na ko na rin to, na vlog na rin natin to about kay Bugoy da Koy yung sa sinagot natin. Kasi forward ng isa sa mga natin, ng mga ropa natin sa TikTok. So, of course, maraming lalaki na pwedeng magalit sa kanya, especially mga white knight na mga kalalakihan or yung mga, kumbaga, nagbabase lamang sa isang paniniwala. Kumbaga, may mga fixed beliefs, though kanya-kanya naman tayo paniniwala, di ba? So, naniniwala tayo sa biology ng takbo ng isip ng isang tao, kumbaga, kung paano tayo, kung yung natin, mating strategy natin. Alright? So, yung ginagawa ni Bigoy is, he's following or he's, pinapractice niya yung biology na bilang lalaki. And let's be fucking honest mga ropa, if you also have a choice na ganun yung situation mo, for sure you always do that. I mean, you always mas pipiliin mo yon.
For sure, yung ganung situation, di ba? Sino ba naman tatanggali sa ganung situation? Ang ano lang talaga, ang kaibahan lang sa atin or kaibahan lang sa mga kalalakihan, of course, wala sa ganung lugar eh. Wala, hindi kaya or mostly hindi kaya. Hindi kaya ng mga lalaki na yung ganung sitwasyon. Pangalawa is, of course, meron siyang parang yung takot siyang ma-shame, something like that. Or, yun nga, wala siyang choice kundi magstay as a monogamous because pwedeng yun yung kanya nakalakihan, yun yung kanyang mas nauunawaan. So, pag yung mga ganyan, kagaya ni Bugoy na sinasabi nyo, so sa kanya pinapractice niya yung biology niya, which is understandable naman. Kasi ang mga lalaki naman talaga, wants variety. 'Di ba? So, kahit na sabihin mo ang ganda ng girlfriend mo, kahit mahal na mahal ka ng girlfriend mo, hindi mo maiiwasan na maka-appreciate ng ibang ganda ng babae, 'di ba? So, si kay Bugoy, he's just honest. Okay? Honest lang siya sa sarili niya. He's living his life na ganun. So, masasabi natin na he's doing good so far, 'di ba? Grabe, hindi talaga ako sanay na nandito yung camera natin. Dito ako lagi nakatingin. Pag tumitingin ako sa camera kasi, pag nakaharap yung camera natin, feeling ko kausap ko lang kayo. Ngayon, nandito ako nakatingin. So, hindi ko magawa yung mag-eye contact. Kasi, feeling ko pag nakatingin ako sa camera, nag-eye contact tayo. Kumbaga, every time I say something, titingin ako sa inyo because yun naman yung normal. Hindi yung pwedeng nakatingin lang ako dito sa salita ako ng salita, di ba? So, nasanay ako na camera natin nakaharap. Pero dahil nga gusto ko yung ano natin, yung suplado moto natin pantay or ganito diretso. Kaya, ganito ginawa natin. Anyway, Ropa, paano pag nawalan ka na ng pasabog? Wala na bang paraan para ma-stimulate ang emotions? Baka magsawa siya. Sorry. Hindi ko alam yung sinasabi mong pasabog. What do you mean by that? Ito si Hobito. Ropa, lagi kita nakikita sa live ko. And nakita ko yung pattern mo pagdating sa pagtatanong mo. Isa lang masasabi ko, you have anxiety when it comes to women. Okay? Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ganyan or hindi ko alam kung kung paano na-develop yan, pero ikaw yung nagtatanong sa akin about sa babae na I think nakipag-iwalay sa'yo, tama? Tapos asawa mo, tama? Tapos paano mo siya kakalimutan kung lagi mo siya nakikita, tama? So ngayon, ang sabi mo rito, Ropa, paano pag nawalan ka na ng pasabog? So, etong mga ganitong tanong, it's more on nag-overthink ka or pwedeng yung sinasabi ko kanina, anxiety. Alright? So, you are overthinking which is nanggagaling sa anxiety mo na shit, ano na yung gagawin ko? Paano pag ganito? Paano pag ganyan? Di ba? Paano pag wala na ako masabi? Paano pag wala na? So, it's normal mga Ropa. Kaya nga dito, di ba, sa live natin, dumarating sa point na wala na rin ako masabi or minsan nauubusan na rin ako nasasabihin. Pero, andun pa rin yung mga tanong nyo. Kumbaga, binabalikan ko lang. So, doon ko sasagutin uli. So, same thing. Kung nakikipag-usap ka sa babae, yes, merong mawawala ng may dull moment, okay? Huwag kayong maniwala na hindi pwedeng mawala ng dull moment. Laging meron yan, okay? So, dun mo, sa dull moment na yun or yung sa moment of silent na yun, dun mo makikita kung gaano siya ka-interested sa'yo. Okay? Kasi siya yung mismong sasalo sa'yo. Siya yung mismo yung gagawa ng way para hindi maging awkward yung pag-uusap nyo. Okay? Wala na bang paraan para ma-stimulate ang emotions? Okay? So, yung ginagawa mong pakikipag-usap sa kanya, you're already stimulating her emotions. So, same thing as her. She's stimulating your emotions kasi nga nag-uusap kayong dalawa. Nag-iisip ka na mga pwede nyo pag-usapan. Tapos, okay, ganito mga Ropa. Ang mahirap kasi sa atin, kaya sinasabi ng isang lalaki yung ganyan na baka maubusan ako ng sasabihin. It's because you are not carefully listening to her or you are not genuinely listening to her. Sa babae na kausap mo. Why? Kasi you only listen to reply. Gets? If you are carefully or if you are genuinely listening to her, makikita mo yung body language niya, yung reactions niya is a fucking total package. Okay? Same thing ng pagiging attractive ng isang lalaki, mga Ropa. Hindi ka magbe-base lang sa mga sinasabi niya. Magbe-base ka kung paano yung galaw ng katawan niya habang sinasabi niya. Magbe-base ka kung paano yung tone of voice niya, kung paano niya sinabi yung mga sinasabi niya. At higit sa lahat, magbe-base ka doon sa kung paano siya mag-react sa mga sinasabi niya. Okay? So, doon mo makikita kung ang babae enjoy kang kausap o hindi, Ropa. Pag enjoy ang babae kausap ka or pag alam mo na or pag sanay ka na makipag-usap sa babae, hindi mo na iisipin na paano pag naubusan ako or paano pag wala ka ng pasabog. Hindi ko alam kung ano yung pasabog na yun, pero isa lang nakikita ko, like I said, tumataas yung anxiety mo.
pag may kausap kang babae. Kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo. Kumaga nag-overthink ka kahit na hindi pa nangyayari. Gets? Kaya mga ropa, stop man. Baka magsawa siya. So, see? Anxiety to, ropa. Baka magsawa siya. So, ibig sabihin, hindi mo nakikita yung sarili mo na worthy kausap. Hindi mo nakikita na worthy kang tao. Hindi mo nakikita na worthy ka in a way na nagbibigay ka ng attention and validation sa kanya na hindi mo naiisip na napakahalaga ng oras mo na binibigay mo sa kanya. So, nakikita mo lagi is siya kung ano yung pwede niya maging reaksyon, siya kung ano yung pwede niyang sabihin sa'yo, siya na baka maboard siya na baka hindi ka magustuhan, siya na baka mawalan siya ng gana sa'yo. So, it's all rooted on your fucking emotions, which is anxiety. Okay? So, dapat hindi ganun mga ropa dahil ikaw ang lalaki, ikaw ang magdadrive, kung sasakyan, ikaw ang driver, passenger lang siya, di ba? So, wala siyang karapatan sabihin sa'yo kung saan kayo pupunta, I mean to say is, liko mo dyan, liko mo doon. Dahil ikaw ang nagdadrive. Okay? So, ikaw ang kukontrol ng manibela, ropa. Gets? Hindi porket sinabi niya, kaliwa mo na dyan, kakaliwa ka naman. O kanin mo na dyan, kanan mo naman. So, pag nagkamali, sinusisi niya, ba't dyan mo dinaan? Diba? Something like that. So mga ropa, ulitin ko, ikaw ang lalaki, ikaw ang magdadrive ng conversation, hindi siya. Okay? Pero nandun papasok yung mga tanong mo. Ano yung sinasabi ko? During the first date, tanong ka lang ng tanong sa kanya. And make sure naman yung tanong mo kumukonek emotionally. Ngayon, kung tanong lang yun, like yes or no ang sagot, pucha, walang kwenta yan. Interview tawag yan. Tsaka sinabi ko sa inyo, huwag kayong lalabas na kasama ang huwag kayong makikipag-date kung wala namang emotional connection. 'Di ba? Kung tingin niyo po siya ano lang to, labas lang to, pero hindi mo alam, hindi mo siya ganun kakilala. Pero okay lang naman kasi much better na hindi mo siya ganun kakilala kasi mas maganda doon yung pag-usapan niyo pag nakita na kayo kaysa puro sa message. Kasi usually pag sa message kayo nag-usap, pag nakita na kayo, wala na. Hindi na rin kayo mag-uusap, baka puro phone na lang kayo. Gets? So mga ropa, huwag kayong mag-overthink, okay? Tandaan nyo, laging ang babae, kailangan tayo or gusto nila ng relationship sa atin because tayo may hawak na alas na diamond. So wala kang dapat ikaw-worry kung paano, baka ganito siya, baka mawalan siya ng gana, baka maboard siya. Nasa iyo na problema nun pag ganun ka mag-isip, di ba? Ropa, tanong lang, may ako na trip pero ang sabi niya, friendship lang ang kaya niya i-offer for now. Burn the bridge na ba? Agad? Pag ganun? Nakapag-date naman kami multiple times. So, siguro umamin ka. Umamin ka ba? Tama? Kung di ka umamin, pwedeng wala ka sa ganitong sitwasyon, Ropa. Kung multiple times na kayo nag-date, ano yung nangyari ng date nyo? Anong nangyari during the first date? Anong nangyari the second date? And how many times yung multiple times? Comment below Ropa kasi medyo bitin ako sa message mo eh. Kasi gusto ko talaga maintindihan kung ano yung pwedeng nangyari sa inyo at hanapin natin kung ano yung pwedeng error mo or pwedeng naging error mo. Gets? Or pwedeng kasi wala kang error, tama yung ginawa mo, pero siya talaga is just using your time or maybe she's still in love with her ex or maybe she's really just want your attention. That's it. Diba? So, that's why gusto kong malaman, ilang beses kayo nag-date? Nag-kiss ba kayo? Na-break mo ba yung personal space niya? May nangyari ba sa inyo? And since sabi niya, friendship lang yung kaya niyang i-offer, ang hula ko dito, tinanong mo na siya or umamin ka na sa kanya. Yan ang nakikita ko. Malaki yung chance na umamin ka sa kanya. Kasi ang sabi mo rito, may ako na ang trip, pero ang sabi niya, friendship lang ang kaya niya ma-offer. So, ibig sabihin, hindi niya sasabihin yun kung hindi ka nag-ask sa kanya. Gets? Paano makapag-blur sa chat or call, Ropa? Ano po ang ginagamit mong words? Ha? Siyempre, kanya-kanya yan, Ropa, okay? So, yung ginagamit ni Suplado Moto, pwedeng hindi rin naman akma sa'yo. Pero, siyempre, may guidelines, di ba? Meron tayong baseline na tinatawag. Ano yung sinasabi ko sa inyo? Rapport, di ba? Diyan papasok yung rapport. So, kung hindi mo alam kung ano yung pag-rapport mo, let's say, okay, ano tayo? Doon tayo sa tatlong rapport. Meron tayong ano yun? Meron tayong wide rapport, meron tayong deep rapport, meron tayong, ano yung unang rapport? Shit, nakalimutan ko. So, yung rapport na light, light, wide, and deep. Okay? Tapos release. Okay? So, mag-umpisa ka sa light rapport. So, yung mga simpleng tanong lang, di ba? So, ang example niya, nandun sa Dawa Badas. Let's say, hey, what's up? That's it. Tapos, light rapport, di ba? At least nakagawa ka ng light rapport. Pag sinabi ng mga wide rapport, yung sinasabi ko sa inyo na kahit anong pag-usapan nyo, wala namang problema. Di ba? Kumbaga, hindi ka nahihiya sa kanya mag-open ng any topics at sasagot naman siya. Di ba? Lalo na kung nakikita mong talagang sumasabay siya.
So, you can do wide rapport, di ba? Or anything, let's say, for example, she's a nurse, she's a doctor, she's a lawyer. So, ano yung mga pwedeng alam mo regarding do sa profession niya na pwede mong tanungin. Pero syempre, ang pinakalagi ko sinasabi, kailangan mong connect sa kanya emotionally. Let's say, nag-aalaga siya ng aso. Tanungin mo, ilan yung aso niya? Tapos ano yung mga pangalan ng aso? Siyempre, kung maaso siya, mahilig siya sa aso, talagang alam na alam niya kung ano yung mga kilos ng aso niya, yung body language ng aso niya, alam niya kung paano, kung kailan niya dapat pagupitan or pag may sakit, bla bla bla. Ang the best na tanong doon, pag let's say ang babae may alagang aso, anong pangalan ng aso mo? Saan mo nakuha yung pangalan ng aso mo? Bakit yan ang pangalan ng aso mo? So nagkakaroon na kagad kayo ng connection or nakaka-connect sa kanya emotionally, and same thing with your question, kumukonect siya sa'yo at ko-connect siya sa'yo, wala siya magagawa, kailangan niya kumonek kasi nga nabe-break mo yung pattern niya or nabe-break mo yung barriers kasi nga ginagawa mong nakikipag-usap ka sa kanya base dun sa kung paano siya magiging komportable sa'yo. Gets? Which is yung aso niya. Gets niyo mga ropa? Just the yun yung pinaka masasabi ko na I think one of the good example yon kasi nga kumukonek ka, and one of the good example yun ng wide rapport. Alright? So papasok yung deep rapport, kailan ka una nagkaaso, bakit naisip mo mag-aso, gets? And namatayan ka na ba ng aso? For sure, kahit di mo tanungin kung namatayan na siya ng aso, pwedeng may kwento niya na rin yun dahil pinag-uusapan niya ni aso. So you talking about her or you talk more about her. Okay? So, ang babae, gustong-gustong pinag-uusapan yung sarili nila. Believe me, mga ropa, don't ever talk about yourself. Alright? Kasi if you keep on talking about yourself, diyan ka madadali. Why? Kasi, ang babae, gusto nila yung attention mo sa kanya. Pero kung ang kukuhanin mo as attention niya lang at wala kang pakialam sa kanya, usually mafe-feel ng babae, paboboard siya. Okay? Kaya wag kayong magulat kung wala ng first date. Ay, wala ng second date. Gets? Or kahit na first date, wala. Kasi nga, maybe you keep on talking about yourself. Or maybe hindi mo alam kung paano makipag-usap. Kaya nga, lagi ko sinasabi, babalik at babalik tayo, laging kumausap kayo ng kahit sinong tao. Dahil magiging natural sa inyo yung pakikipag-usap kahit dun sa babae na gandang-ganda kayo. Hindi nyo sila ilalagay sa pedestal. Gets? Kasi nga, bakit? Tao ka lang naman ha. Oh yes, may tsura ka, maganda ka. So, do I need to, kailangan ko ba mag-iba ng kilos para lang ma-feel mo na special ka? No, it's not. You're still a human being. Alisin mo yung makeup mo. Baka yung ibang walang ganong makeup, mas maganda pa sa'yo. Kumaga sa isip mo lang yun. Di ba? Pero yun nga, like I said mga ropa, kailangan nyo kumausap ng kumausap para maging comfortable kayo kung paano makipag-usap sa opposite sex. Maliwanag? Maganda yung tanong mo, ropa. Paano makipag-flirt? Yan. So, doon ang papasok. Sige, yun yung natin, di ba? Yung sinabi ko sa'yo na light, wide, or ano isa? Deep rapport. So, yung deep rapport is, yun nga, pag inopen niya na namatayan siya ng aso, blah, blah, blah. Tapos, tatanungin mo kung buti na, paano mo na-overcome? Paano ka nag-grieve? Bumili ka ba kaagad ng aso? Tapos, ano ba yan? Yung, ano pangalan nung namatay mong aso? Same name ba ngayon ng aso mo? O hindi ba ko na kasi naaalala ko siya palagi. Something like that. So, ibig sabihin, kumukonek ka na sa kanya emotionally. Gets? Tapos, release. So, dahil nakakonek ka na sa kanya emotionally, sa kanya emotionally, you need to release it. Kailangan ibahin mo yung topic. Di ba? So, dahil nag-usap kayo, masyado nang malalim or lumalalim na yung usapan nyo about sa aso niya, tapos nararamdaman mo or nakikita mo sa kanya based on sa body language niya na parang kumukonek ka na talaga emotionally, tapos nag-iiba na yung shoulders niya, nagda-drop kasi nga naalala niya yung aso niya. So, pwede mo na ibahin. Oh, by the way, ang gastos pag may aso, no? Paano yan? Paano yung vitamins yan? Paano yung pagkain yan? Pinapakain mo ba sila ng kanin? Alam ko, pag pinakain mo yata ang aso ng kanin, mas lalong bumabaho yung tae niyan, di ba? Tapos diaper pa niyan, di ba? So parang may anak ka na rin, no? Tatawa siya, di ba? Pwede siyang tumawa. O ngay, grabe, parang ayoko na nga mag-asawa, parang gusto ko na lang mag-aso talaga kasi ang hirap talaga. But anyway, so because of that, I know how to be a mom, sabi niya. Di ba? Or pwedeng sabihin niya yun. Gets? So sana nasagot ko yung question mo, Ropa. Hirap Hirap yan sa'yo, Ropa. Salamat sa effort mo, hehe. Okay. Ropa, meron akong matagal ng customer pero madalang bumili. Di ko naman siya napapansin nun. Then one time, biglang nag-spark na lang. Uy, yung tipong nakatitig lang ako sa kanya tas utal-utal siya habang nabili. Okay?
Hindi ko akalain na naniniwala ka sa spark na yan. Ha? Pero anyway, mga ropa, lagi niyong isipin, kailangan kung ano yung araw-araw mo na default, kung paano ka makipag-usap sa mga taong hindi ka attracted, dapat ganun ka rin sa babae na attracted ka or nagagandahan ka. Para at least makita mo na same people or same, they are still human being. Walang something na special sa kanila. Tayo, bago kasi ito yun. Tayo lang namang mga lalaki ang nagpaparamdam na special sila. Tandaan nyo yan. Kaya nga gustong-gusto nila ng attention, gustong-gusto nila ng validation, gustong-gusto nila ng compliment. Di ba? Kasi nga tayo mismo ang nagsasabi how special they are. Ngayon, kung hindi mo paparamdam sa kanila yon, doon na sila gagawa ng way at doon mo ma-stimulate yung emotions nila. Why? Kasi nga maisip nila, ha? Hindi ba dito na papansin yung ganda ko? Parang wala ba siyang napapansin sa akin? Hindi niya ba nakikita na ang ganda ng skin ko, ganda ng buhok ko, ganda ng makeup ko, ganda ko pumorma, di ba? Kung di ka magbe-base sa ganun at nagbe-base ka lagi sa kung paano siya magsalita, kung paano yung tone of voice niya, kung paano yung body language niya, dun siya matitrill sa'yo. Dun mo na pwedeng ma-stimulate ang emotions ng babae kasi hindi ka nakadepende sa itsura niya. Kasi para sa kanya, or kadalasan, pag ang babae maganda, lagi niyang titingnan yung mga lalaki or lagi niya mapapansin kagad yung mga lalaki na nagbe-base lang sa itsura niya. Ang mga babae maganda, pag alam niya na yung move mo or pag nag-compliment ka kagad sa una niyo palang kita, wala na, ligwa ka na. Pero kung ikaw yung lalaki na nakikipag-usap na normal na tao lang siya, hindi siya special or wala ka nakikita na anything na special sa kanya, doon na siya pwedeng may gawin or i-qualify niya yung sarili niya. Okay? Ropa, any advice? Jowa ko, bye. Tapos yung ex niya, bye. Ini-entertain niya pa rin at minsan may sweet words pa. Porso ko pa ba? O let go ko na, thanks. Okay, ganito Ropa. Unang-una, ba't mo kasi diniscarte yan kung umami naman siya sa inabay? Di ba? Walang pinagkaiba yan sa babaeng pumatol sa may asawa. Walang pinagkaiba yan sa babaeng pumatol sa may boyfriend. Dapat alam mo kung ano yung pinasok mo. Di ba? Hindi ka dapat mag-complain na eto na yung nararamdaman ko, so shit, hindi ko alam kasama pala to. Kasama yun. Same thing sa'yo, Ropa. Kung alam mong bay yan, may potential or malaking possibility na pwedeng tumingin sa babae yan. Gets? Naintindihan mo, Rapa? Kaya kung ang tanong mo, itutuloy mo pa ba? Well, nasa sayo pa rin yan. Kung willing kang tanggapin yung mga pwedeng ganung possibilities na mangyari, kagaya niyan, di ba? Mayroon sila sweet words or iba sila mag-usap, di ba? Kumpara sa inyong dalawa. And yan ay pumapasok yung pwedeng nagsiselos ka na eh. Diba? Kasi nga attach ka. O, pinag-uusapan natin love and attachment. Difference between love and attachment. Anyway, explain ko pa yan dahil nanibago tayo dito sa natin mga Ropa sa camera natin eh. Explain ko pa yan sa mga ibang natin, sa mga ibang live or maybe ibang vlog natin. Then binigyan ko na ng meaning. Mga sumunod halos lagi na siya bumibili tas parang may connection talaga. Alam ko, Ropa, that kumilos na ako. Yeah, kumilos ka na ako. Gusto mo talaga. Gaya matakot magkamali kasi paulit-ulit lang naman yan. Kung magkakamali ka, ulitin mo rin. Kikilala ka rin, di ba? So, mas maganda na mas marami ka na makilala or mas marami ka na kausapin kesa naman na magpe-play safe ka ng napakatagal tapos alam mo naman na or tapos sasabihin lang sa'yo, sorry tropa lang kita. So, tropa lang yung tingin ko sa'yo. Di sayang lang oras mo. Tropa, ano ibig sabihin sa'yo ng up and down of emotions na sinasabi mo? Okay, ups and down. Kagaya ni sinasabi ko, push and pull. So, walang pinagkaiba yun sa ups and down. Okay? Ups and downs of emotions. So, same thing with release. Di ba? So, nire-release mo. So, di ba, nag-uusap na kayo. Nasa deep rapport ka, biglang tatalong ka sa light rapport or sa wide rapport or dun sa walang kakwenta-kwenta dapat pag-usapan, di ba? So lagi niyang kumbaga nag-anchor ka ng emotion sa kanya kasi ang ganda ng pinag-usapan niya. Huli talaga dito sa sa camera ko. Ay sa natin umuubo ako. Shit, ngayon ko na nakita. Anyway, yun nga yun ang pinagkaiba ng yun yung example, yun yung maganda example ng ups and downs of emotion, yung release. Okay? Nasa deep rapport ka tapos nag-release ka. Kumbaga iba tapos nag-insert ka ng another question or another conversation na out of topic. Gets?
So that's up and down of emotion. So deep na emotions niya or yung ano niya nararamdaman niya or kumo-connect na siya sa mga past niya or sa mga pwedeng naiisip niya ikwento sa iyo tapos bigla mong sinabi na, "Oh, tama na muna natin, wag muna natin pag-usapan niya." Pero hindi mo naman literally sinasabi. Kumbaga binabago mo lang yung conversation. Kumbaga inaalis mo siya dun sa pace na yun na parang connected na siya tapos bigla mo siyang inalis sa pace na yon kasi yun yung mga bagay na pwede niyang hanap-hanapin sa'yo. Gets? Tapos ano pa? Push and pull. Yan. Push and pull yan yung magpupull away ka para at least makita mo kung talagang hahanapin ka niya. Kung bibigyan mo siya ng tawag dito, keep of absence mo. Okay, keep of absence para at least ma-realize niya and ma-realize mo kung, kasi both of you will benefit sa keep of absence kasi doon mo makikita kung gaano ka-interested talaga sa kanya and doon niya rin makikita kung interesado ba talaga siya sa'yo. Gets? So, ups and downs of emotions. Ropa, about sa radio silence, nagawa ko na siya nung una. Gumana naman. Bala ko sana gawin ngayon ulit. Kaso, para sa kanya pa rin, experiment lang. Para sa kanya pa rin, experiment lang. Pero okay na ako. Let go na ako. Gagana pa kaya sa kanya? Okay, ulitin ko yung question mo. Medyo nalilito ako. Ropa, about sa radio silence, okay? Nagawa ko na siya nung una. Gumana naman. Balak ko sana gawin ngayon ulit. Kaso, para sa kanya pa rin. Experiment lang. Pero okay na ako. Let go na ako. Okay, this is medyo nabibiyesan ako dito, Ropa. So, kung gusto mo ng ganitong silent, then bakit sa kanya pa rin or bakit sa kanya ulit? And sabi mo nga, let go ka na. 'Di ba? So, ikaw mismo kino-confuse mo 'yung sarili mo or ikaw. So, it shows lang dito na wala kang ibang options or wala ka ng ibang options. 'Di ba? Kundi siya lang. So, hindi mo ini-experiment 'yung sarili, hindi mo siya ini-experiment. Ang ini-experiment mo is 'yung sarili mo. Gets mo? I mean to say is, ang ini-experiment mo is yung kung ano yung pwede maging outcome ng ginagawa mo pagdating sa kanya. Bakit hindi mo gawin sa iba? Bakit puro lang sa kanya? Gets? Suggest naman po sa babaeng hiniwalayan ang asawa para sa dating ex. Sheesh! Tapos hiniwalayan din ng ex na lalaking pinagpalit niya. Sheesh! Ang ending, may lalaki na naman sumalunod sa babae. Pucha, normal yan. Sinasabi ko na sa inyo, mga Ropa. Laging may sasalot sa babae. Ano man ang nakaraan niya, kahit na may 3 siyang anak at iba-iba ang ama, pwede pa rin siya makahanap ng lalaki na pwede magtaguyod sa kanya. Dahil majority ng kalalakihan ay majority ng kalalakihan ay nice, majority ng kalalakihan ay gentleman. Okay? Dahil, yun nga yung sinasabi nila, di ba? We are nice because our parents raised us to be a fucking nice. Then, that's bullshit. Alright? Maraming white knight, mga Ropa. Okay? So, kung ang babae maganda, kung ang babae hot, so, posible pa rin siya makahanap ng lalaking pwede magtaguyod sa kanya. Gets? Ropa, may nakadate ako at okay naman yung date namin. Okay yung conversation, kaso, bago yung date, di siya ma-chat at matagal mag-reply. Sinabi niya din yun kaya inaya ko mag-date. Kaso after ng date, ginos ako. Oh shit. Inom lang ako tubig, Ropa. wait lang. Okay mga Ropa, balik tayo. Diyan pa ba kayo? Okay, game. Anong tanong mo, Ropa? Balikan natin yung tanong niya. Uminom tayo nung mga Ropa, yung Bentelok ba yun? Para sa natin, para sa lalamunan natin. Sakit na eh. Okay, nasa yung tanong mo? Ayun. Ropa, may nakadate ako, okay naman din. Okay, nasagot ko na to, no? Ito, hindi pa. Ropa, may nakadate ako, okay naman yung... Okay naman yung date namin, okay yung conversation, kaso bago yung date, di siya ma-chat at matagal mag-reply. Sinabi niya din yun, kaya inaya ko mag-date. Kaso, after ng date, ginos ako. Medyo naguluhan ako sa question mo na to, Ropa. Sabi mo matagal siya mag-reply nung mismong araw. Tama ba? Ito. Okay yung conversation, kaso bago yung date, di siya ma-chat at matagal mag-reply. Sinabi niya din yun, kaya inaya ko mag-date. Hindi ko mag-gets to, Ropa. Kaso after ng date, ginos niya ako. So, ibig sabihin, hindi ganun kataas yung attraction niya sa'yo. And ibig sabihin, pwedeng talagang hindi siya ganun ka-attracted sa'yo. Gets? Okay. Pumabagal, Ropa. I think, kailangan siguro talaga nakaganon yung camera natin. Nalilito ako eh. As in, lito ako dito sa sa screen. Mas lalong tumatagal yung pagbasa ko dito sa screen kumpara pag ito lang yung gamit ko. Anyway, Ropa, may message ako sa'yo. Pasuyo naman, tips, advice. Salamat, Ropa. Pakicopy, Ropa, tapos paste mo rito. Ropa, share ko lang yung EA na inaya ko. Lumabas kami once and goods naman. Pero nung inaya
ko na uli, mga 3 times, meron daw siya gagawin. So, ang ginawa ko, accept the rejected talaga. Pag nakikita ko sa work, okay? Ropa, share ko lang yung EA na inaya ko lumabas. Okay. Inaya mo lumabas na, okay. Yun, nakakalito talaga pag walang kama. Ropa, share ko lang yung EA na inaya ko. Lumabas na kami once and goods naman. Pero nung inaya ko uli, mga 3 times, meron daw siya gagawin. So, ibig sabihin, yung unang date nyo, wala na talaga yung ropa. So, dun nyo, like I said, dun nyo makikita kung meron pang second date. Okay? So, ngayon, kasama pa siya sa work, di ba? So, 3 times mo siya niyaya. So, talagang, mauumay yan sa'yo. Kasi, pinakikita mo, masyado kang pushy, masyado kang needy. So, like I said, mga ropa, ayain nyo lang ng isa. Pag ayaw niya, pag inaya nyo na isang beses, hindi nag-counter offer, hayaan nyo muna, patagalin nyo muna. Okay? Kumbaga hanggang sa pwedeng makalimutan niya or pwedeng, yung sinasabi ko sa inyo, don't burn the bridge, alright? Hayaan nyo lang muna siya. Hayaan nyo siya makapag-isip-isip. Build yourself. Huwag kang maghintay ng reply niya. Huwag kang dependent sa reply niya. Hayaan mo lang siya kung kailan siya pwede mag-reply. Gets? Kung kailan siya gusto niya mag-reply or kung kailan niya gustong bigay ng counter offer. Tapos, pag wala pa talaga, tapos nakabokus sa sarili mo, building yourself, then pwede kang gumawa uli ng way kung gusto mo siyang yayain, lalo na magkatrabaho naman kayo, di ba? So, mas may advantage ka kasi makikita niya yung, transition mo or parang pwedeng transformation or let's say, nag-iba ka ng gupit, nag-iba ka ng forma, nag-iba ka ng pabango, nag-iba yung lakad mo, nag-iba ka kumilos, nag-iba ka makipag-usap, or pwedeng mas marami ka nang kinakausap na babae ngayon. So, pwede niya mapansin yun. Pero I'm not saying na gawin mo yun. This is only my example, okay? But for sure, gagawin mo. Uy, ganun pala. Tawad pala, ganun. Kasi pag nakita niya nakadepende ka lang lagi sa attention niya at wala ka ibang ina-approach na babae at hindi ka nakapokus sa sarili mo, kung paano kanya nakita ng first date, tapos for very long time, same pa rin yung itsura mo, same ka pa rin makapag-usap, wala ka talagang second chance sa kanya. Okay? Pero, like I said mga ropa, dapat i-practice nyo pa rin makipag-usap kung kani-kaninong babae kasi hindi nyo dapat hinihinto yung pakikipag-usap sa mga babae. Gets? Para sa akin, attachment ay illusion mo lang kasi ikaw lang din ang nagtitrigger ng utak mo. Love is direct, being emotional ka lang. Okay. So, yeah, balikan natin to. So, yeah, pag-attachment, nakadepende ka lang dun sa mga kaya ibigay ng isang tao sa'yo. Okay? Nakadepende ka sa mga pwedeng ipa-feel niya sa'yo kaya you are attached dun sa tao. Kaya minsan, madali sa inyo mainis, ma-disappoint, masaktan, or usually masaktan, or nagiging mas nagiging possessive kayo. Nandun yung possessiveness kasi nga you are attached with someone. Kumpara dun sa love na kumbaga, you love the person even if the person don't give you a relationship, even if na you are number 2, number 3 sa buhay niya, something like that. I'm talking about women, I'm not talking about men here. Okay? So, kung ang babae, mahal ka talaga, tanggap niya ako. Kumbaga, may growth. Okay? Pagdating sa love, may growth ka. Kumbaga, hindi mo siya kinukulong. Kung ano man yung maging desisyon niya sa buhay niya at kung mawala ka man dun sa dinesisyon niya sa buhay niya, tatanggapin mo yon kasi mahal mo yung tao or love mo yung tao and at alam mo na yun na mas makakapag-benepisyo sa kanya kahit na hindi ka kasama sa magbe-benefits, ibibigay mo pa rin yun. That's you called love. Sacrifice and actions, di ba? Attachment is more on dependency, more on what is it for me, ano yung makukuha ko sa iyo. I want your attention, I want your validation, I feel good whenever I talk to you. I feel good pag nandyan ka, I feel good pag nagre-reply ka. So that's an attachment. That's an attachment. Tama 'yon, ikaw yung nagke-create nun, all right? Ikaw yung nagke-create ng emotions na gusto mong maramdaman sa isang tao. Gets? But when it comes to love, nandyan yung of course maturity, okay? Nandyan yung independence, nandyan yung pagiging independent mo, kumbaga nandyan yung pagtitiwala mo sa kanya, nandyan yung freedom. Okay? And of course, ang pinaka-importante, nandyan yung growth. Dami mga ropa. Dami nito ah. Okay, paano kayo sasagutin lahat? Ang dami yung tanong mga ropa oh. Okay, balik tayo dun sa huling na natin. Ropa, pwede ba ako mag-PM sa'yo? Gusto ko sa'yo, ikaw sasagot kung anong pagkukulang sa 10 years na relationship namin sa nawasak. Ropa, ano mo nito, i-drop mo dito yung question mo. Kasi kung ako lang yan, tayo lang dalawa yung nag-uusap, mas maganda, pwedeng 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 maka-help din yung mga ropa natin eh. Gets? And pwede ka rin nila mabigyan ng ng ibang advice or maybe different kind of advice as well, 'di ba? Or maybe merong isa sa mga nakikinig sa atin same ng situation nyo.
Gets? Ropa, may date ako sa Friday. Single mom ata. Nasagot ko na ba to? Tiloy ko ba? Well, ikaw naman na mag-i-invest, Ropa. Nasa sa'yo naman yun. Hindi naman porket sinabing single mom. Di ba? Ano yung sinabi ko sa inyo? Let's say single mom siya sa isang lalaki na talagang matagal na naka-relationship. Let's say 10 years sila, 8 years sila, 5 years sila, tapos nag-iwalay sila. So, ibig sabihin, ano yung sinasabi ko lagi? Naniniwala ako na ang babae, pag mahal niya ang isang lalaki or pag siya talaga yung pag nasa relationship siya, tutok siya sa isang lalaki lamang. Gets? Pero pag ang babae, single for very long time, nandiyan yung pwedeng i-open niya lagi yung sarili niya sa kung sino-sinong lalaki. Gets? Kailangan at least kahit pa paano, laging mayroong lalaki na, kumaga, alamin mong mabuti kung itong babae ba na to is naging single mom ng ilang taon. Ilang taon yung relationship niya bago siya naging single mom. Okay? So, dun mo tignan. Pero, syempre, nasa iyo pa rin kung kahit naman kahit nasabihin mong dito, well, kaka-break lang nila pero 1 year pa lang sila. So, nasa iyo pa rin yan. Ikaw magde-desisyon kung gusto mo i-date yung mga ganyang babae. Okay? Kumbaga, park at your own risk. Kung may kotse ka, tapos nakalagay, park at your own risk, pinarada mo pa rin. So, ikaw na yung doon. Di ba? Ikaw na yung magde-desisyon kung gusto mo iparada. Iparada doon sa nakalagay na park at your own risk. Gets? Yung suplado in the house, nakikinig habang nag-aayos ng eroplano. Woo! Uda, bangis. Ropa, mag-base ba talaga yan ata sa... Okay, hindi ko gets to. Ropa, mag-base ba ata talaga yan ata sa tonality? May mga good tune and bad tune. Hindi ko magets. Love is action. Attachment is feeling. Okay, good. Ropa, sa ligaw stage sa babae, ano mga dapat iwasan para hindi ma-obsess sa babae at mabalanse ang attraction mo sa kanya? Okay, magandang tanong to. Ulitin ko yung tanong ni Ropa. Ropa, sa ligaw stage sa babae, ano mga dapat iwasan para hindi ma-obsess sa babae at mabalanse ang attraction mo sa kanya? Okay. Kung na-attract mo ang isang babae, so ibig sabihin at some degree meron kang ginagawa or at some point meron kang ginagawa na talagang pwede niya nagugustuhan or nagugustuhan niya. Okay? Huwag mong baguhin yon and wag mong baguhin yon at kung paano kanya pakitunguhan, i-improve mo pa yung sarili mo. Okay? Paano mo i-improve yung sarili mo? Kailangan mo maging mas malupit sa mga bagay-bagay na kung saan ka man mahina at palakasin yung mga bagay na kung saan ka malakas. Gets? Hindi mo pwede maging priority. Ito yung isang word na dapat mo laging tatandaan. Tayo, mga Ropa, hindi natin pwedeng maging priority ang babae. Dahil ang babae ay distraction sa mga ginagawa natin. Alright? Kaya nga nadali dyan si Haring Solomon. Gets? Kahit si Adan, 'di ba? Natokso pa rin ng babae or nadali siya ng babae. Gets? So kahit sa mga Bible, merong ganyan na talagang ang babae distraction sa buhay ng isang lalaki. So tuloy mo yung goal mo, tuloy mo yung purpose mo, tuloy mo yung mga ginagawa mo, pero never ever prioritize women. Because if you prioritize women, pwedeng maklouded ka ng emotions mo, pwedeng maklouded ka ng iyong frustration, ng kanilang beauty, yung ganda nila, pwedeng, alam mo yung mag-iba yung decision mo sa buhay. Baka maging white knight ka ng tuluyan, di ba? Anyway, wait lang. Okay. Hirap na masakit yung lalamunan. Mga Ropa, kailangan natin inom ng tubig. Love is action, attachment is feeling. Okay, pwede na yan, Ropa. Ano yun? Ropa, anong the best isasagot sa babaero ka nga? Well, paano nyo nalaman na babaero ka? Tanong mo yun. Well, paano mo nalaman? Paano mo nasabi? What is your proof? Di ba? Yun ang pinaka-the best na nyo, nasasabihin nyo pag sinabi sa inyo, babaero ka nga. Saan galing yun? Paano mo nasabi? Sabi mo, I feel judged. Ganyan. Ropa, good evening. Okay? Para sa akin, attachment is okay. Tapos na yan. Love is caring. Attachment is obsession. Yeah, pwede. Ropa, advice paano maiwasan yung selos. Okay. So, pag masyado kang attached sa isang babae, pwedeng pumasok yung ayan, kagaya ni sinasabi natin, di ba? Attachment versus difference between attachments and love. Pag attachment, so masyado kang attached or you are invested too much sa isang babae, pwedeng pumasok yung selos, pwedeng pumasok yung insecurity. Okay? Ganito mga Ropa, lagi yung tatandaan. Pag ikaw nagsiselos sa isang tao or pag nagsiselos ka dun sa kinakausap ng girlfriend mo or yung sa lalaking lumalapit sa kanya or nalaman mo may lalaking lumalapit sa kanya, so ibig sabihin, hindi ka nakapokus sa sarili mo. Nakapokus ka na dun sa babae na dinidiskartehan mo o dun sa babae na karelasyon mo or kahit na sabihin mo wala kayong label. It's normal for men to be territorial. Pero pag nagsiselos ka na hindi mo alam kung saan nanggagaling, isa lang ibig sabihin nun, you are giving too much care
dun sa babae, which is normal naman sa atin, pero lagi yung tatandaan, pag pinriority mo na ang iyong nararamdaman, pwedeng magkamali ka na sa mga desisyon mo, sa mga kilos mo, at sa mga sasabihin mo sa kanya. Gets? Kasi nga, puro emotions na ang lumalabas sa'yo base sa feelings mo. Or binabase mo na yung bawat sinasabi mo or kilos mo sa emotions mo or sa nararamdaman mo. Gets? So, paano maiwasan ang selos? Kailangan mong bumalik sa pagiging rasyonal mo. Kailangan mong mag-focus sa kung ano ka, kung ano talaga yung gusto mo, at kung ano yung purpose mo, at kung ano yung goal mo sa sarili mo. Di baling, tag dito, kahit na sabihin pa natin na, ano yung parang papabayaan ko siya, hayaan ko na lang siya na ginagawa yung mga ganyan-ganyan bagay. As long as tiwala ka sa kanya, as long as alam mo na hindi niya naman kayang gawin yung mga ganun bagay, na iniisip mo, then you don't need to think too much. Alright? Kailangan mabuhay sa pagiging logical at rational mo. But at the same time, you need to protect her. Alright? Yung mga babae talagang susubukin pa yan, mga ganyan eh. Pag silosin ko kaya siya, ay dayari ka, puta. Wag nyo nang kausapin yung mga ganun babae na pinagsiselos lamang kayo. Antonia? Ano to niya? Ropa, 3 years kami ng ex ko at nag-cheat sa akin. Pinagpalit niya ako, pero tinanggap ko ulit. Sheesh! Die! Dito naman pwedeng mawala ang iyong mga pangarap, ang iyong purpose, or ano man yung gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi tinanggap mo yung babae na hindi na emotionally attached sa'yo. 3 years kami. Eto mga ropa, makinig kayo para sa mga lalaki nakikinig sa atin ngayon. By the way, mga ropa, hindi ko nakikita kung ilan likes na yung ano natin, yung live natin. Pero palike naman. Okay? Kanina nakita ko, nung nag-CR ako, is 29. Pwedeng ano naman, palike naman yung mga hindi pa nagla-like dyan. Thanks. Ropa, 3 years kami ng ex ko at nag-cheat sa akin. Pinagpalit niya ako pero tinanggap ko ulit siya after 1 month, pero 1 month na yon madalas pa rin niya ako kinikita at may nangyayari sa amin hanggang iniwan niya yung guy. Nagkabaligan kami pero sabi ko ibablock niya yung guy. Binlock niya pero after 1 day inunblock niya kaya iniwan ko na. Tap out na. Kala ko nagbago na. Puta 1 day pa lang, puki ng ina, tapos nagano kagad. Ano na to? She belong to the streets. Bago na, pero nagbago na siya eh. Binalikan ko kasi kala ko matino siya. Pero nagbago na pala siya. Ropa, paano mo masasabing nagbago na siya? At paano mo masasabing nagtino na siya? Dahil unang-una, nagpapadali siya sa'yo, tapos kasama niya yung lalaki na yon or ka-relationship niya yung lalaki na yon. Unang-una, hindi matino yan. Okay? Kasi kung matino yan, hindi yan mag-cheat. Okay? Pangalawa, hindi siya magpapabembang sa'yo while pinili niya na isang lalaki na sinasabi mo. So, ibig sabihin, dun pa lang default, hindi siya matino. Okay? Gusto niya yung attention mo. Pwedeng, let's say, ganito. Etong lalaking sinamahan niya, so security yung nakukuha niya or nakukuha niya security. Makukuha niya yung security na yon doon sa lalaki na yon. However, kahit papano, she's still emotionally attached sa'yo, and at the same time, yung satisfaction or yung sexual satisfaction nakukuha niya sa'yo. Kaya siguro nagpapadali siya sa'yo. Pero at the end of the day, women will still choose kung ano at saan siya magso-survive. Kaya pinili niya yung lalaki na yon or mas gusto niya yon. Gets? Tama. Temporary rejection is better than lifetime's regret. Yes, correct. Ropa, tama ba ginawa ko? May girlfriend, ano to? Ropa, tama ba ginawa ko? Ropa, tama ba ginawa ko? May girlfriend ko. Palagi nagka-cancel last minute pero nagre-resched naman siya. Pero hindi niya ako sinasabihan early pa lang. Kaya nasasayang yung oras ko. Kaya iniwan ko siya. Okay, good. Tama. Ropa, tama ba ginawa ko? Okay, tama. Tama yung ginawa mo. Okay? So, ang babaeng hindi nagpapahalaga sa oras mo ay isang malaking isang malaking mapagkunwari. Mga ropa, pag ang babae hindi na-appreciate yung oras nyo, yung time na binibigyan nyo, isa lang nakikita ko dyan. Palagi nyo silang niyayaya at patuloy nyo binibigyan ng oras. Pangalawa is, hindi nyo nakikita yung self-worth nyo, hindi nyo nakikita kung gaano kahalaga ang oras nyo, or hindi nyo masabi sa kanya kung gaano kahalaga ang oras nyo. Kaya ang babae na yan, patuloy na pinaasa kayo or patuloy na wini-waste yung oras nyo. Kaya mga ropa, kung maglalagay kayo ng boundaries, tataasan nyo pa yung standard nyo, pwedeng hindi mangyari yan sa inyo. 1 is enough, 2 is too much, 3 is painful, or 3 is dangerous. Kasi pwedeng maging pattern mo na yan na okay lang,
Kasi yung dating ka-date ko naman, nung pangatlong aya ko na sumagot ng oo. Hindi mo pwede maging basehan yun, okay? Ang babaeng nagsasayang ng oras mo, hindi deserve ng oras mo. Gets? Paano makipag-flirt sa babae like suplado mo to? Anyway, sinabi ko na yung kanina, Ropa. Kailangan lagi ka nang gagaling sa rational thinking mo. Okay. Bibigay ko sa yung baseline. Okay, this is the baseline. Unang-una, kilalanin mo yung babae. Pangalawa, kailangan mag-build ng rapport. Okay? And then, sorry. Rewind natin. Unang-una, you need to make yourself attractive. Okay? This is part of flirting. Okay? Kung gusto nyo talaga maging total package when it comes to flirting, it's easy to talk. I mean to say, not easy. It's easy pag nandun ka na. Pag nakipag-usap ka na. But first is, you need to make yourself attractive. Okay? Pangalawa is, bakit kailangan maging attractive? Para merong curiosity. Para at least, you can attract those people na gusto mo talaga. Okay? If you make yourself attractive, then meron ka ng kahit paano magnet, di ba? Chick magnet na sinasabi nila. Pangalawa is you should learn how to talk to people. Okay? Any type of people, any kind of people, you need to talk to them, okay? Para maging komportable ka sa pakikipag-usap sa kanila. Diyan na papasok yung rapport natin, light, wide, and deep, and then release, okay? So sa rapport na yun, pwedeng pumasok yung pakikipag-flirt mo. Gets? At sa pakikipag-flirt mo, pwedeng pumasok din yung connections. Okay? Anong connections yon? Yung emotional connections. Yung kumukonek ka sa kanya emotionally, natatouch mo siya emotionally. Alright? So, dyan mo rin papaganahin yung release. So, magre-release ka, hindi pwedeng lagi mo siyang kausap na about sa serious thing, about sa happy moments or happy stories. Hindi pwedeng ganun po. Hindi pwedeng puro all the way na pag-uusap nyo for 1 hour to 2 hours, puro ganun lang. Okay? Kasi pag ganun pag-uusap nyo, tropa lang kayo. Gets? Or pwedeng maisip niya na isa lang kayong tropa niya. Gets? And then after that, after na-release mo, then doon na papasok yung seduction. Okay? So, yung seduction, pwedeng mag-start sa touch. Okay? Sa unang kita nyo, tinouch mo na kagad siya. So, ibig sabihin, na-break mo na yung pattern niya. I mean to say, na-break mo na yung personal space niya. Nandyan yung hug, nandyan yung inawakan mo siya sa likod. Okay? Nandyan yung pwedeng nag-holding hands na kayo. Something like that. Sabay kayo nag-uusap, sabay kayo naglalakad. Let's say, tapos na kayo kumain. Let's go. Tapos, di ba, tatayo. Siyempre, ikaw unang tatayo siya. So, i-offer mo kagad yung kamay mo. Okay? Tapos, pag ginano niya yung kamay niya, binigay niya sa'yo, hawakan mo kagad. As yun na. Or unang pagkikita pa lang, like I said, yakapin mo, that may hug, or maybe may kiss, beso-beso, something like that. Pero pinakamas maganda yung hug siguro. Okay? Kasi mas nabe-break mo yung niya. Hindi siguro, mas maganda yung hug. Okay? Kasi bakit mas maganda yung hug? Unang-una, dun pwedeng ma-feel safe na kagad siya sa'yo. Or, kasi pag kiss, kahit na gaano kanya kagusto or kahit gaano mo siya kagusto, or I mean to say, tama, kung kahit gaano kanya kagusto, pwedeng andun pa rin yung ma-feel awkward siya kasi nga pwedeng may mga nakatingin or hindi niya feel tag dito? Kahit ikaw mismo, baka hindi mo feel yung PDA, di ba? So, hug is the best. Okay? Kasi yun niya, break ka agad yung yung personal space niya. Tapos after your date, then tatayo ka na, di ba? So, nakapagbayad ka na, then i-offer mo yung kamay mo kasi aalalayan mo siya aalalayan mo siya patayo, di ba? Tapos, lakad na kayo, wag mo siyang bitawan. Then, kung siya ibibitaw, then let go. Okay? Pero hanggat maaari, wag mo siyang bibitawan. Alright? Or pwedeng magbiro ka. Let's say, inawakan mo siya. Oh my God. O mag-holding hands na tayo hanggang sa labas ng restaurant. Something like that, di ba? Pero, uy, grabe ka. Usually, alisin niya yun. Papaluin ka, di ba? Pwedeng ganun yung mag-reaction ng babae. Usually, namamalo yung mga yan. So, sabihin mo sa kanya, ikaw naman, huwag ka naman nahalata ka tuloy, kinikilig ka eh. Kumbaga, binibreak mo kagad yung pwedeng na-awkward siya or pwedeng nahihiya siya. O pwede mo sabihin yun, ikaw naman, kinilig ka na naman kagad. So, make sure na sasabihin mo yung mga ganung words is very comfortable na siya or at least kahit pa paano comfortable na siya talaga sa'yo. Gets? So, that's the best way how to flirt. Okay, so seduction phase, nandun na nga yung sinasabi ko sa inyo na inaalalayan mo siya, naglalakad na kayo, blah, blah, blah. Tapos, pwedeng makakiss ka na after mo ihatid sa kanya. Let's say, hindi mo na siya ihatid mo na siya sakayan or hindi mo na siya idadrop sa kanila. Kumaga, malaki na siya, lol. Kumaga, sabihin mo sa kanya,
hatid na kita sa inyo. Pag sinabi, hindi, wag na. Or pwedeng napag-usapan nyo na yun na ayaw niya magpatid sa inyo or hindi mo na siya magpapatid sa inyo. Or let's say, usually mga sinasabi ng babae, dadaan pa ako sa friend ko, magkikita pa kami ng friend ko. So, wag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil usually kaya siya dadaan sa friend niya is because gusto niya ikwento kung ano yung napag-usapan nyo. Pangalawa is, pwedeng sinasabi niya lang yon kasi ayaw niyang malaman niya yung bahay. Ayaw niyang malaman mo yung bahay niya. Or pangatlo, awkward. Kung gusto niya matapos si oras na yon na hanggang dun lang tapos i-feel niya na yung usapan yung dalawa habang nagbabaybay siya pauwi sa kanila. Gets? Or yun nga, pinaka-safe is ayaw niyang paalam yung address niya. Gets? So since let's say nandun na, di ba? Tag dito, maghiwalay na kayong dalawa. Mag-hug ka uli. Then this time, pwedeng mag-kiss ka na. Okay? So hinag mo, di ba? So pag hinag mo, ihahag mo siya, huwag ka kagad bibitaw. Intayin mo na siya yung bumitaw this time. Alright? Kasi nga, titignan mo yung magiging reactions niya. Ngayon, kung hindi siya bumibitaw, ito mga ropa, makinig kayo, pukyang ina. Bababay ka na, di ba? Dito pala ako. Bababay ka na, di ba? So hinag mo siya kasi, bye-bye. Hop, hawak, hug. So siyempre, pwedeng nagdidikit yung pisngin nyo. Pero sadyain mo idikit, okay? So dun mo mararamdaman, dun mo paparamdam sa kanya how much yung parang hindi naman yung sinasabi ni Bong Suntay, di ba? Kumbaga, how much you appreciate the time that you spend together, di ba? So, pag tinanong niyo, ay, grabe ka pala, mahigpit ka pala mag-hug. Ay, nahalata mo ba? Sorry Anyway, so pag dapat nididikit mo ganyan, di ba? Nakadikit yung pisngi niya. So, hayaan mo lang kumaskas ng kumaskas. 'Di ba? Hanggang sa tumingin ka na sa mata niya, ano yung sinabi ko? Triangle. Dapat ginagawa mo na to doon pa lang sa kung nasan kayong restaurant, 'di ba? Triangle, punta sa left, punta sa right, punta sa left, punta sa right. So habang magdadikit yung pisngi niyo, 'di ba? Tititigan mo ulit siya sa mata, then doon ka na pwedeng pwede ka na sumunggab doon, 'di ba? Pwede mo sabihin sa kanya, "Wait, are you going to kiss me?" 'Di ba? Sorry. Ayun ang pangit. Huwag kayong makipag-date nang may ubo kayo. Kasi pag may ubo kayo, turn off na siya. May virus. Kahit gusto ko siyang halikan, pero wag na kasi mahawa niya ako. 'Di ba? So, pag ganyan na, yun nga, 'di ba? Magkakatingin na lang kayong dalawa. Sabihin mo kagad sa kanya, magbiro kang ganun, 'di ba? Oh my God, this is it. Pwedeng ganun. Or pwede kang magbiro yung kagaya na sinabi ko kanina. Are you going to kiss me? 'Di ba? Or pwedeng sabihin mo na different tone of voice. Oh my God, you going to kiss me, right? Something like that. Or, ito na ba yun? Yung magkikiss na tayong dalawa? Something like that. Gets? Ina talaga, oh. Ano yung mga tanong na yan? So, dahil late yung yung pinapanood ko dito, para pinapanood ko muna siya. Ayun, alam ko na kung ba't ako nade-distract kasi nga late yung video ko. Late yung napapanood ko kumpara dito sa camera natin. Hello, Ropa. Shout out from Dubai, UAE. Ano to? Sad Music? Sadik Music ba to, Ropa? Okay, shout out sa'yo. Sadik Music ba to? 3552. Hello, Ropa. Shout out from Dubai. Okay. Ingat-ingat tayo dyan sa Dubai, Ropa. So, mga Ropa natin na taga Dubai, ingat-ingat. Ropa, pwede bang magsinungaling ang babae na may jowa siya kahit wala naman talaga? Yeah, pwede niya sabihin yun. Women can say that pag lalo na kung di siya interesado sa'yo or pag kinukulit mo siya. Parang wala lang good morning ko pa rin pero nagtatry ako na mag-approach ng iba. Ito pala yun. Ropa, share ko lang yun as inaya ko lang. Wala na to. Hindi mo na kailangan pang hindi mo na kailangan mag good morning or shit dun sa babae. Kasi, you're just wasting your time, di ba? Don't give a shit or don't give too much shit sa mga ginagawa mo para sa kanya. Ropa, paano ko sasabihin sa na di ko siya nakikitaan ng pang-relationship. Pang-pubo lang. Gustong-gusto niya kasi ako jowain. Kaya ngayon, di ko na siya pinapansin. Okay. Bago ka pumasok sa ganitong situation, dapat make sure alam niya na talaga yung ginagalawan niya or alam niya yung pwede niyang mapuntahan or pwedeng kung saan kayo mapuntahan dalawa. Diba? Kung una pa lang, pubo lang yung sinabi mo sa kanya, make sure na kung una pa lang, pubo yung hanap mo sa kanya, dapat una pa lang aware na siya doon. 'Di ba? And since umamin siya at gusto kanyang jowain, then mas lalo mo sabihin sa kanya na wag mong sabihin hindi mo nakikita yon. Ang sabihin mo sa kanya, I'm not the right guy for you. I think I'm not the right guy para sa relationship na gusto mo. You can be honest. Okay? Kailangan mo sabihin yon. Hindi yung pwedeng sasabihin mo na o hindi yung pwedeng gagawin mo na hindi mo na siya papansinin. Okay? I think that's too much. Unless talaga marami na siya nagawang kasalanan sa'yo. Let's say, naging matigas ang ulo niya or hindi siya sumusunod. Kahit na sabihin mo wala kayong relationship, I think
Yun, tapos wala ka na maisip na ibang way kundi yun na lang talaga. Kumbaga, yun yung pinaka-least na pwede mong gawin yung hindi na siya pansinin. Pero let's say, like I said, kung ang babae nagbigay ng, kung ang babae gusto ng relationship, tapos may nangyayari sa inyo at hindi mo naman siya nakikitaan na pwedeng pang relationship, she deserves to know kung bakit. Okay? And, I mean to say, she deserves, to know kung ano yung reason mo kung bakit hindi ka ready sa isang relationship na gusto niya. Gets? Pwede mo sabihin yun, kahit kailangan mo sabihin yung totoo. Pag nag-connect ka sa EA, ito ba yung dapat may similarity kayo sa mga bagay-bagay? Just to confirm lang. Hindi naman. Of course, nandun yung yung connection. Pag sinasabi yung connection, nagkakaintindihan kayo. Okay? Hindi naman kailangan laging same interest, same ng ginagawa, or kumbaga sinasabi nga nila ba, likes opposite attracts likes. Ano ba to? Sorry. Ano yung kasabihan na yun? Di ba? So, hindi mo kailangan na lagi kayong pareho. Hindi kailangan na laging, tag dito, na same kayo same kayo. Kasi ang tanong mo dito, ang pag-connect ba sa EA, ito ba yung dapat similar kayo sa mga bagay-bagay? No, it's not. Hindi naman kailangan yun. Hindi naman necessary dapat same kayo sa lahat ng bagay, alright? Or majority ng ginagawa nyo are the same. Kasi kung the same yung lahat ng ginagawa nyo, then parang mag-draw pa lang kayo niyan or pwedeng magkasama kayo lagi sa trabaho kaya same na kayo ng ginagawa. Pero ang pinakaano pa rin is kung paano ka nag-build ng rapport sa kanya. Yun ang pinaka-importante sa dapat mong tignan at dapat mong dapat mong ma-build sa isang taong gusto mo. Gets? Anong magandang advice para mag-approach ng ka-work pero wala pa talagang connection? Chinat ko pa lang. Bakit nagbe-base ka sa chat? Okay? Kausapin mo, nandiyan ka-work mo na nga, ba't chinat mo pa? Di ba? So, much better. Kasi, pag chinat mo pa lang, do you think she will feel comfortable sa message kumpara sa kakausapin mo siya ng personal? Good evening, Ropa. Paano ma-overcome attachment sa EA ka-work? Last week lang, grabe mga message talaga no? Good eve, Ropa. Paano ma-overcome attachment sa EA ka-work? Grabe Kailangan talaga intindihin ko maigi to. Last week lang na-overcome ko na peer ko sa kanya. Peer ko. Inaya ko lumabas. Pero nag-play kasi mag-church daw siya. Next time na lang. Wala siya sure sked. Well, pag ganyan, wag mo nang pilitin. Okay? So, you need to build, start making yourself attractive. Okay? More. So, ibig sabihin, mas mag-focus ka pa sa sarili mo, hindi sa kanya. Okay? Tayong mga lalaki, usually nakafocus lang tayo sa trabaho, nakafocus lang tayo sa hobby natin, sa mga gustong gawin natin. Pero nakakalimutan mo na meron kang kumbaga yung sarili mo, yan yung yan ang minamarket mo yung sarili mo Anong meron ka? Anong klaseng lalaki ka, ano yung personality mo, ano yung character mo, paano ka tumayo, paano ka magsalita, anong tingin sa'yo ng ibang tao, paano ka pumorma, bla bla bla, or kung ano yung pagkakakilala sa'yo ng ibang tao. Diba? So, it's a whole package or complete package na dapat makita ng isang babae sa'yo. But, of course, hindi mo namang totally maipapakita yon ng lahat agad-agad kung hindi kayo mag-uusap dalawa. Kaya nga, always start with kung paano mo gawing attractive yung sarili mo in a way na nandyan yung maayos kang magupit, maayos yung gupit mo, may style yung gupit mo, pananamit mo, mabango ka palagi, and you are very friendly with your coworker, paano ka magsalita, di ba? Kumbaga, you are fun to be with, you're a good listener with your other coworker. Kumbaga, andun yung feedback, pwede kang magkaroon ng feedback with other people, pwedeng makarating yun sa kanya. At yun ang pwedeng maging reason para ma-attract siya sa'yo. Pero syempre, ginagawa mo yun talaga, it's because yun yung natural mo, hindi dahil may gusto ka lang parating sa kanya. Okay, mga Ropa? So, sana klaro yan sa inyo, di ba? So, yun. Ang pinaka-basic na pwede mong how to make yourself attractive is yung maayos ka manamit, maayos ka tumindig, nag-gym ka para umayos yung katawan mo. And of course, lagi ka dapat mabango. Gets? Hindi ka mukhang dugyot. Okay, mga Ropa, ang dami yung tanong dito. I think, gagamitin natin tong tablet natin, igaganon ko na para at least mas maganda. So, hindi pa tayo sanay pero gusto ko sana, sanayin yung natin, yung sarili natin dito. Pero,
I think mas maganda dito muna. Balik tayo sa dati natin ginagawa. What do you think mga ropa? Okay na yung ganito. O sige mga ropa, ano na natin? Kinikilig din ako dito. Sige, dito na lang mga ropa kasi it's already 12 midnight. So, yeah. I think 2 more question tayo. Dalawa silang ka-work mo dinidiskartehan mo. Then good. Then you don't need to wag mag-invest dun sa isa. Doon ka lipat ka sa isa, di ba? Ayain mo rin. Ropa, there's this girl na I'd say na na-attract ko dahil daw sa mysterious akong lalaki. Siya nagsabi, she messaged me first and gave motives. So, ginrab ko lang. Siya madalas nag-aaya ng date. Then good. Pero ako nagpaplano, halos weekly niya ako yayain and minsan tumatanggi ako tapos nagtatampo siya na hindi ko raw siya mapagbigyan. Lol. So sa akin, paano ko kaya siya mas makikilala pa during our dates? Nakikitaan ko naman siya ng potential as a girlfriend pero mas gusto ko munang makilala. So hihingi lang ako ng tips paano ko mapapalalim or mas makikilala namin ang isa't isa. Okay, tama yung ginagawa mo, Ropa, na tumatanggi ka sa date nyo. Okay? Kasi ayun yung tinatawag natin na keep of absence, alright? So, kailangan mo mag-pull away. Kailangan mo bigyan siya ng oras. Kailangan mo siya bigyan ng time para mas lumalim pa or mas maisip ka pa niya para at least mapunta ka lalo sa subconscious niya. The more na hindi ka nagpaparamdam, the more na hindi mo siya mini-message or anything, the more na mas naiisip ka niya kung anong ginagawa mo, ano na kaya ginagawa mo, or may care ka pa ba sa kanya, or kailangan kaya magte-text, or kailangan kaya magpaparamdam. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na yung actions mo na wala ka, yung isang actions na yun na decision mo na wag magparamdam or hindi magpakita sa kanya is malaking puntos yun para pwedeng mas ma-attract siya sa'yo. Why? Kasi nga, ano man ang iniisip niya, pwedeng mapunta sa subconscious niya. The more na lagi kanya naisip, the more na napupunta sa subconscious niya at pwedeng yun ang sinasabi ng kanyang utak na namimiss mo ba tong tao na to? Ba't iniisip mo na naman yan? Or ano na naman iniisip mo? Bakit puro siya na naman? Something like that, okay? Mismong sarili niya dito ang kalaban niya kasi nagde-decide mismo yung brain niya kung attracted ba siya sa'yo or kung ano pa yung pwedeng gusto niya sa'yo or naglolonging ba siya sa'yo. Gets? So tama yung ginagawa mo na kahit di mo na ako tanungin, ginagawa mo na, Ropa. Ano pa yung gusto? Ang tanong mo kasi sa akin, anong tips para mas humaba, mas lumalim pa yung pwedeng maramdaman niya sa'yo. Diba? So it's a good thing at maganda yung simula nyo. Pero ang sa akin lang is bibihira sa babae yung ganyan na nag-approach and nag-aaya ng date. So, are you sure na hindi ba nag-move on yan? Are you sure na wala bang pinagseselos yan? Are you sure na talaga bang hindi sinasayang ang oras mo yan? And pag nagtampo siya, hindi mo dapat, wag ka masyado ma-feel guilt doon. Kasi ang babae, laging ganyan yan. Either they gaslight you or ipapapil guilt ka nila or ipapifeel bad ka nila para at least makontrol nila yung mga pwedeng kilos mo or makontrol ka nila. Ang babae, hindi kailangan mahal tayo. As long as gusto mo siya, as long as may pagtingin ka sa kanya, kayang-kaya nila tayong kontrolin. Kaya nga mga Ropa, dapat nanggagaling tayo lagi saan? Sa ating pagiging rational or logical. Gets? So tama na yung ginagawa mo, Ropa. Kung sinasabi mo dito, hingi lang ako ng tips paano ko papapalalim ang kanya, or mas makikilala. So, ewan ko nakipag-date ka na many times pero hindi mo pa rin siya nakikilala ng gusto, tama ba? We're both 25 years old. Okay. So, yun nga, hindi ka muna lagi magpakita sa kanya, for sure yun. And pangalawa is dapat pag nagkikwentuhan kayong dalawa, make sure na puro siya yung nagkikwento sa'yo and make sure na dapat lagi siya nanggagaling sa emotions niya. Or I mean to say is dapat lagi kang may touch ng emotions niya. I mean to say is may mga tanong ka or may mga kwentuhan kayo na base sa personal na buhay niya. Gets? Good evening, Ropa. Pwede na bang mag-I love you back kahit hindi mo pa binibigay yung relationship? Well, depende yan. Depende yan sa nyo. Kung natutuwa ka, kung if you think it's the right time to say that, then you can say that. Di ba? Pero syempre, once na nag-I love you ka, pwedeng tumatak na yun sa isip niya at umasa siya. Di ba? May ganun. Pero syempre, nandun pa rin yan sa kung paano mo ipinakikita at kung paano mo sinasabi sa kanya kung ano kayong dalawa or kung nasa na kayong dalawa. Or most of the time, women don't care at all. As long as may nafe-feel sila sa inyo, as long as nafe-feel niya or na napufulfill mo or nafe-feel mo yung gap ng emotions na gusto niya sa'yo or nakukuha niya emotions na gusto niya sa'yo kahit wala kang I love you, masaya na sila doon or masaya sila sa ganun.
Gets? Tatlo sila kaso yung isa di ko talaga trip. Tsaka yung pangalawa, Tsaka yung pangalawang trip ko pero ayaw talaga, rejected. Mag-start pa lang ako sa pangatlo. Pucha. Lumabas na kami nung dalawang EA. Yung pangatlo, tatry ko pa lang diskartehan. Ano kayang magandang diskarte since wala pa kami gaano connection. Okay, wag mo ganun yung message, then ayain mo na agad. Okay, ayain mo, then doon kayo mag-usap dalawa. Okay, balik ka doon sa sinasabi ko, attraction, rapport, seduction, and yung pinaka-last doon is relationship balance. Pero matagal pa yun, okay? So, ang pinaka-laging dapat mong ginagawa, yung tatlo, o yung dalawa, sorry. Tama, yung tatlo. Yung attraction. Ito, yung attraction, based sa iyan. Ikaw yan. Kumbaga lahat, majority ng ginagawa mo dyan is for yourself or more on yourself, okay? Ini-improve mo yung sarili mo, pananamit mo, itsura mo, gupit ng buhok mo, tindig mo, katawan mo, yung pabango mo, yan, pananalita mo, pakipag-usap mo sa ibang tao, that's attraction, di ba? Sumunod doon yung rapport, doon na rin papasok yung kung paano mo ini-improve yung pakikipag-usap mo, okay? Nandiyan yung light rapport, wide rapport, and deep rapport, and then release, tapos yung seduction, okay? So sa seduction, hindi ka magiging malupit na mag-seduce ng babae kung ilang babae pa lang yung nakilala mo or isang babae pa lang yung nakilala mo. So talaga mangangapa ka pa lang talaga. So yung seduction, talagang bibilang ka ng maraming babae dyan bago ka maging malupit dyan. Okay? Pero dun sa tatlo na yun, pero lagi nyo tatandaan, etong dalawa pa lang na to na ma-improve mo, attraction and rapport, putya, mismong babae na gagawa ng way para mapunta ka sa seduction or sila na mismo mag-initiate para doon kayo mapunta sa seduction. Okay, last question mga ropa. I'm so sorry, ako antok na. Ano to? Siden, shout out from Japan. Okay? Tanong ko muna, wag biglaan. Ano? Tanong ka muna, wag biglaan. Okay, hindi yan. Pero paano ibalik yung tiwala niya uli sa'yo? Kasi lasing ako that time, then napagsalitaan ako ng di maganda ng tito ko sa sobrang galit ko. Nagpakalasing ako ng gusto. Tapos yung galit ko sa tito ko, na-chat ko tuloy sa girl na kaklose ko na kalimutan na niya ako. Tapos mula nung nagsabi ako ng totoo na nalasing ako, simula noon di na siya nag-chat sa akin. Okay. So, accept your mistake and then move on, 'di ba? Ano ba tong unang-una, hindi mo naman siya girlfriend, di ba? Gusto mo lang naman siya or ka-close mo. So, I think ang nakikita ko dito masyado ito yung sinasabi ko sa inyo pag nanggagaling kayo sa emotions nyo. Marami kayong pwedeng maging decision na stupid decision, okay? Or pwede kayong makagawa ng mga stupid mistakes. Ako nakikita ko dito, Ropa, hindi ka lasing na lasing. Ginamit mo yung alak para pwedeng ito na yung connection nyo or gumagawa ka para komunik ka sa kanya, okay? Text ko siya pero close pa kami. Okay. So yun. So kaya mo ginawa yun is para mas komunik ka sa kanya, pwedeng ganun. Hindi, ewan ko I don't buy your excuses or your mistake na wrong send ka sa kanya, 'di ba? Kumbaga, ang daming tao na pwedeng marong sendan mo. Bakit yung ex mo pa, 'di ba? So, I don't buy it, pero this is what I say. Your emotions all started this kind of mistakes, okay? Nag-away kayo ng tito mo, minom ka, and siguro naghalo-halo na yung frustration mo. Kaya, na-text mo na sa kanya, di ba? And bakit mo sasabihin sa kanya, nakalimutan ka na niya, kung hindi para sa kanya yung message na yun? Tama ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko sa message mo, Ropa? Ang taong pinagsalita mo ng ganun, of course, pwedeng mapaisip talaga na, siguro ayaw talaga sa akin ito. And pwedeng, hindi lang yun yung sinabi mo, nakalimutan ka niya. Pwedeng marami ka pang sinabi sa kanya, kaya hindi na rin siya talaga nagtitiwala sa'yo or pwedeng hindi na rin siya nagre-reply sa'yo. Diba? At yung tanong mo sa akin, Ropa, paano ibalik yung tiwala niya uli sa'yo? Kasi lasing ako that time na napagsalitaan ako ng di maganda ng tito ko. So sobrang galit ko, nagpakalasing ako ng gusto. Tapos yung galit ko sa tito ko, na-chat ko tuloy si girl na kaklose ko na, kalimutan niya na ako. See? 'Di ba? Kumbaga, nag-away kayo ng tito mo, pero ang ginawa mo, yung frustration mo, pinasa mo sa kanya, which is maling-mali. Bilang lalaki, tandaan nyo mga Ropa, pag nanggaling kayo sa emotions nyo, lagi kayo pwede makagawa ng stupid move, okay? And walang kinalaman yung babae sa kung ano man yung kalagayan mo sa buhay mo. Alright? You learn how to compartmentalize your emotions. 'Di ba? Hindi pwedeng
may problema ka sa bahay, dadalhin mo sa trabaho. Hindi pwede may problema ka sa trabaho, dadalhin mo sa bahay. At kaya nga sinasabi ko sa inyo, may nag-message sa atin, di ba? May nag-comment sa atin. Ropa, okay lang ba, may date ako this Friday. Kaso parang, I think she's a single mom. Ano yung sinasabi ko sa inyo? It's okay to date a single mom, basta at least long-term yung naging relationship niya doon sa lalaki na nakaanak sa kanya. Pero let's say, kung dami niya naging ex-boyfriend, pwedeng yung trauma niya na meron siya, or pwedeng ang babae na maraming naging lalaki sa buhay niya, pwedeng dala-dala niya yung trauma na yun at pwedeng maipasa niya sa'yo, which is magiging unfair din yung babae sa'yo. At ikaw mismo, kahit na sabihin mo may pagka white knight ka, may pagka nice guy ka, may pagka simp ka, pwedeng ma-realize mo rin na bakit ako yung nagsasuffer ng mga nakaraan mo. Pero karamihan ng na white knight, usually isi-save nila yung babae. Sasabihin nila na intindihin ko itong babae na to, I can fix her. What the bullshit. Napaka-bullshit ng mga ganun lalaki. You cannot fix the things that hindi naman ikaw ang sumira. 'Di ba? Kumbaga, paano mo sisimulan? Kumbaga, let's say, tinry mong ayusin yung motor mo. Tapos, hindi mo na alam kung paano ibalik yung mga piyesa dahil wala kang idea. So, lumala. Ngayon, tinawag mo yung kapatid mo, Tol, tulungan mo nga ako dito. Or, let's say, tinawag mo yung airpod mo. Ay, pwede ba tulungan? Ikaw nga ano dito? Ano sasabihin sa usually ng tatay mo ng kapatid mo? Tangin nang yan. Ikaw umano dyan, tapos sa akin mo ipapasa. So, parang ganun yun, di ba? Kumbaga, bakit mo pinapasa sa akin yung problema mo? At bakit parang mas galit ka pa sa akin kaysa dun sa taong kaaway mo? So, syempre, masakit sa kanya yung ginawa mo. And I'm pretty sure marami ka pang binitawang salita sa kanya na pwedeng talagang na-open siya. Di ba? Salamat, tropa. Yung ex ko kasi nalasing siya. Nasabi niya sa akin, mahal niya pa ako. At ako pa din, laman ng puso at isip niya daw. Pero may BF na siya. Sheesh! Okay, I can say this bullshit. Okay? Unang-una, pag may BF na siya, bakit ka pa niya kinokontak? Di ba? So, I think this is another story, ha? So, ibig mo sabihin, you're talking about your ex. So, ibig sabihin, siya yung naglasing, hindi ikaw. Tama? Dahil sa emotion ko, nasabi ko, okay, tuloy yung mga kalimutan niya na ako at nag-focus siya sa boyfriend niya ngayon. At yun din at di na siya nag-chat. Okay, ganito, Ropa. Ay, buti sinabi mo yung totoo. Una, nag-away kayo ng tito mo. Ang sabi mo dito, paano mo ibabalik yung tiwala niya uli sa'yo? Pucha, paano niya ibabalik? Unang-una, hindi mo na dapat ibalik kasi nga may boyfriend pala siya. You're just wasting your time. Di ba? Kumbaga kung sinabi mo na to sa akin kanina, alam ko na kagad yung story. Di ba? But anyway, buti sinabi mo. Dahil sa emosyon ko, so parang ang nangyari sa'yo, you feel bad pa na sinabi mo yon. Unang-una, may boyfriend siya. Di ba ano sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mandidiskarte na may boyfriend, huwag kayong manliligaw na may boyfriend. Di ba? Huwag kayong manliligaw na nag-move on. Tingin mo, yung ginagawa nitong babae na to, na sinasabi niyang gusto ka pa niya, is talagang gusto ka niya? I don't fucking think so. Ang babae, kaya niya ipakita yung mga intimacy sa'yo, yung mga bagay na alam niyang pwedeng kailangan mo bilang lalaki, pero hindi ibig sabihin nun, mahal ka niya. Gets? Pwedeng gusto niya lang yung attention mo. The only time na pwedeng malaman ng babae na mahal ka niya is pag, let's say, hindi na kayo nag-uusap or meron ng malaking space. Kasi dun papasok yung absence mo eh. Gets? Ngayon, sa tingin mo na hindi na kayo nag-uusap, may absence siya, at kumaga wala na kayong communication, do you think mahal ganyan tao na yan? Di ba? At eto pa, Ropa, maling-mali na nakikisaw-saw ka. At, di ba? Ano yung example ko sa inyo? Di ba? Ininuman niya. Di ba? May tubig ako, lalaki tayong parehas. Tapos may ubo ko, may tubig. Or kahit wala ako ubo, inumin mo pa rin ba? Di ba hindi? O same thing, yung girlfriend mo may boyfriend. For sure may nangyari sa kanila. Tapos ikaw gusto mo bumembang din? Ha? 'Di ba? Kumbaga, you should protect yourself mentally, emotionally, physically. 'Di ba? Hindi pwede na itong hirap sa atin. Pag wala tayong options, we don't know how to be attractive. We don't know how to approach women. Or talagang we don't know, nagsisettle tayo sa less. We always settle for less kasi nga hindi natin nakikita kung ano yung worth natin as a fucking man. Hindi natin nakikita yung worth natin na ay may kakayahan pa pala akong kumuha ng mas malupit na babae kaysa dito. Pag nagsettle ka sa ganitong type of women, then wag kang mag-expect na kung gagawin niya rin yan sa'yo. Let's say sabihin mo nakuha mo sa agaw. Ang hirap i-post. Kinuha mo sa agaw di ba? Or maybe you're not proud. Or maybe darating sa point na you're not really proud of it. Dahil alam mong kuha sa agaw. Let's say, bigla mo na-discover na how to make yourself attractive. Or let's say, nung naging kayo nitong babae na to, dahil kahit agaw mo lang, sabihin natin na okay naman yung relationship nyo so far, natuto ka na how to make yourself attractive. Diba? Tapos, madami dumating na babae. Pwedeng ma-realize mo, shit, tang ina. Anong nangyari? Ba't kung kailan nasa relationship na ako uli?
tsaka dumating tong mga babae na to? Kasi nga, nag-iba yung kilos mo nung dumating tong babae na to. However, etong babae na to, inagaw mo lang. Do you think etong babae na to magiging faithful sa'yo, magiging loyal sa'yo na hindi niya na-text yung dati niyang boyfriend? Ganun lang yan, Ropa. Gusto niya attention mo, gusto niya rin attention ng ex niya. Kahit na mapunta sa yan. Napakadaling basahin ng babae pag may boyfriend tapos kinukuha pa yung attention mo. Yun ang safety net nila, okay? Ikaw yung risk nila. Ulitin ko mga Ropa, dalawa yan. Ang babae gusto ng exciting, okay? Excitement. Gusto ng ups and downs of emotions, alright? So kahit may boyfriend na siya, yun na yung safety net niya eh. Or pwedeng nag-monkey branching do matagal na habang kayo pa. Ngayon, ang mangyayari niyan, bounce, di ba? Babalik sa'yo, babalik sa akin, babalik sa'yo, babalik sa akin. So, ang gusto ng babae, dalawang gusto ng babae, dapat meron pa rin silang safety net pag iniwanan mo sila at meron silang exciting part or exciting na lalaki, which is ikaw yun. The problem is, you are, nabalot ka ng emotions mo. So, na-turn off siya doon. So, babalik siya doon sa kung saan siya safe. Okay? Pero babalik siya sa'yo once na, pwedeng siya bumalik sa'yo once na na-feel niya uli na hindi siya excited or hindi niya na-feel yung excitement dito sa boyfriend niya. Pero both of you, kayong dalawang lalaki, pinaglalaruan niya kayo sa kamay niya or pinaiikot niya lang kayo sa kamay niya. Ay, malungkot ako. Text ko yung ex ko. Ay, hindi ko feel yung ex ko ngayon. Masyadong mainitin ang ulo. Balik ako sa boyfriend ko. Both of you make her suffer. Alright? So, parehas kayong nagsasuffer because of her fucking emotions. Kaya sana maging aral to sa inyo sa mga lalaki na dumidiskarte na may boyfriend, sa mga lalaki na yung ex nila may boyfriend na pero patuloy pa rin na ayaw putulin yung communication dahil nagbabaka sakali. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung babae ang panalo. Walang panalo sa inyong dalawang lalaki dahil parehas kayong pinaglalaruan, parehas kayong pinapaasa, parehas kayong ginagamit, oras nyo, validation nyo, and at the same time, yung emotions nyo, hindi nyo alam na na binibigyan niya kayo ng ups and downs of emotions na kayo na yung nakokontrol niya base sa nararamdaman yung dalawa. Gets? Anyway mga Ropa, it's already 12:24 a.m. na. So, one more question siguro. Ropa, pahingi ng advice. Yung ako, nag-yearn sa ex niya nung kami na. At least 1 year yun. Ngayon, full attraction na siya sa akin ngayon. Bothered pa rin utak ko mentally. Yan. Total, same naman kayo ng situation ng isa nating Ropa. Kung bothered ka, ibig sabihin, logical ka mag-isip. You're not emotional. Okay? Kasi kung emotional ka mag-isip, kakalimutan mo lahat ng ginawa niya. You are feel bothered because you are being logical right now. Ayaw mong magkamali, ayaw mong masayang ang oras mo, or ayaw mong magamit ka, or ayaw mong malaman na ginagamit ka lang niya. So you are coming from your logical brain at hindi ka nagagaling sa emotions mo. Pero, pwedeng mag-switch to your emotions pag nag-worry ka kasi masyado ka nang attached sa kanya, or pwedeng gusto mong mapatunayan niya sa'yo or gusto mong meron siyang mapatunayan sa'yo na ikaw lang talaga. Gets? Uy, 140. Si Den. Hey, what's up, Ropa? Salamat. Yenton. Oh, ito yung from Japan. What's up, Ropa? Show love. Thank you. Tutulog na ako eh. Pero, thank you. Dahil dyan, pusuan kita. Si Zayde, walang problema to. Mukhang walang problema. Mukhang masaya sa love life to. Ropa, anong pwedeng gawin if may friend na guy na yung girlfriend mo bago mo siya ma-meet? Diba dapat walang guy friend? Hindi ko naman pwedeng sabihin na hindi niya dapat kaibiganin. Okay, so ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat una pa lang, piniprame nyo na ang babae. Dapat una pa lang, alam niya na kung ano yung mga dapat gawin ng isang babae pagdating sa relationship or bago kayo nasa relationship. Okay? Dapat una pa lang, sinasabi mo na or nilalabas mo na yung mga card mo na ganun. Okay? Ito yung card ko, ayoko ng babae na ganito, ayoko ng babae na may kaibigan lalaki, ayoko ng babae. Dahil you don't believe with men and women cannot be friends. Okay, pinaka-easy niyan para sa atin lang kung gusto mong ayaw mong diretsuhin siya, maghanap ka ng video na about sa babaeng hindi pwedeng maging kaibigan ng isang babae at lalaki or pwedeng quote, then pwede mo i-send sa kanya or pwede mong i-post sa social media mo. Kumbaga, inaano mo lang, nagtatanim-tanim ka lang hanggang sa pwedeng umabot na kayo sa ganung usapan. Kailangan niya nang malaman yun or pag dumating na yung point na yun, or let's say nakuha mo yung attention niya regarding that, then tinanong niya, ano yung pinopost mo, blah, blah, blah. Oh,
Okay. So, ayun nga, hindi ko nga nasabi sa'yo nung una na hindi ako naniniwala sa ang babae at lalaki pwede magkaibigan dahil unang-una, wala namang benepisyong pwedeng makuha ang isang lalaki sa isang babae pag nakipagkaibigan siya sa isang lalaki, sa isang babae. Ang babae pwedeng makakuha ng anything sa isang lalaki dahil ang babae, ang pinaka gasolina ng isang babae ay ang attention and validation. So pwedeng yung girlfriend mo nakukuha niya doon yun nung hindi pa kayo. Pero dahil kahit na sabihin mo sa mata ng girlfriend mo, wala talaga yun. It's totally friend lang. Talagang hanggang doon lang siya. Pero doon sa lalaki, hindi ka sure. Yun yung pwede mo rin sabihin sa kanya. Ako sure ako sa'yo, babe, wala akong problema sa'yo. Wala akong problema, tiwala ako sa'yo. Because nakilala naman kita. Pero yung concept na maging magkaibigan ng isang babae at lalaki, dito hindi ako komportable. Okay? Kung sinabi mo yan na umpisa pa lang, alam niya na dapat yung gagawin niya, or alam niya na dapat yung dapat niyang gawin kasi na-pray mo na siya eh. Okay. So ayaw pala nitong lalaki na to na nagsusot ako ng provocative kung di ko siya kasama. Ayaw niya pala nagpo-post ako ng ganitong ng maikli sa social media. And at the same time, di rin pala ako dapat makipagkaibigan sa mga lalaki. So make sure na dapat nasabi mo na to during pa lang na dinidiskartehan mo siya. Kasi nga pwede magkaroon ng resistance pag kayo na. Okay? So ang babae, as long as pinapayagan mo siya sa mga ginagawa niya, habang dinidiskartehan mo siya, so iisipin niya is totally fucking fine. Okay? So yung mga ginagawa mo, pwedeng naiisip niya is parang okay lang pala sa'yo. Ngayon, kung bigla mo sasabihin yun, bigla kang magpuput ng boundaries, pwedeng magkaroon ng resistance, pwedeng pumalag siya. So pag pumalag siya, pwedeng mag-away kayong dalawa. So doon na pwedeng magkaroon ng ikaw parang ang dating nun, parang ikaw pa yung nagtanim sa isip niya na baka may interest sa'yo yung friend mo. Which is, kahit na para sa kanya, wala naman talaga. Pero yun nga lang, alam naman na natin na ang lalaki, wala naman talagang benepisyo makukuha sa babae pag nakipag-kaibigan siya. Unless talagang let's say, kaibigan niya babae, pinagluluto siya. Sino ba ayaw trumopa sa ganung babae? Binibigyan ka ng pagkain, pinagluluto ka, pinagsha-shopping ka, binibigyan ka ng load, anything na free, di ba? Or anything na pwedeng ibigay sa'yo na pwede kang mag-benefits or makikinabang ka. So, sino ba ayaw ng kaibigan na ganun, di ba? So, siyempre tayo, gusto natin yun. Pero usually, hindi naman ginagawa ng babae yun, di ba? So, ang tanging pwedeng makuha ng isang lalaki sa isang babae is sexual access, or maybe the least is blowjob, di ba? Pre-blowjob, di ba? So, anyway, natatawa ako sa sinasabi ko. Kaya Ropa, sabihin mo sa kanya, kung gusto mo na talaga sabihin sa kanya to, then kailangan mo talagang pag-isipan yung mga dapat mo sabihin, and yun nga, i-open mo sa kanya unti-unti. Hindi pwedeng right away siya sabihin mo kaagad na i-confront mo siya. Kasi nga, matagal niya na palang kaibigan yan. Pero, yun nga, sa mga Ropa natin, dapat tinrabaho nyo na ito una pa lang nung dinidiskartehan nyo pa lang siya, pinapaliwanag yun na sa kanya. Okay? Or dapat alam niya na, or dapat maging aware na siya doon. Gets? Kasi pag sa huli mo na sinabi, wala na talaga. Mahirapan ka. May magkakaroon talaga ng resistance. Okay? Trentahin na din siya. Nag-share, nagre-reply naman rin siya kahit about sa family niya. Kung ilan sila at ilan ang mga pamangkin niya. 1 week na kaming di nag-uusap. Paano kaya ma-approach ulit or silent treatment? Okay, kung sino yung huling nag-reply, kung sino yung huling hindi nag-message, then hayaan mo na. Let's say ikaw yung huling nag-message, di ba? Hindi naman siya nag-reply. So you don't need to, hindi mo kailangan i-message, okay? Make yourself busy. Busy na talaga hindi mo siya isipin. Di ba? Baka mamaya you just make yourself busy physically, pero mentally, emotionally, laman naman siya ng isip mo. So wala rin. Talo ka pa rin. Okay? So make sure na dapat alam mo yung purpose mo. Dapat ganito, Ropa. It's okay to focus on something na talagang dapat mong gawin, pero wag mong kakalimutan na meron ka pang dapat ibang gawin. Okay? Parang lang yan. Okay, may tatrabuhin lang ako ngayon. Balik ako sa dati na dapat kong gawin. Parang ganun, di ba? Parang ginagawa ni Suplado Moto, di ba? So, nagtatrabaho tayo, and at the same time, nagbablog tayo, and nagla-live tayo. So, pag trabaho, di ba? Pag live. Pag nag-edit. So, kumaga, hindi natin aalisin yung mga, meron silang time para to think about it or isipin kung ano yung mga bagay-bagay. Gets? Boss Ropa, paano pa yung tamang push and pull pag in a relationship na? Salamat po. More power to your content, boss. Okay, maganda yung tanong ni Ropa. Boss Ropa, paano po? Last question, Ropa. Boss Ropa, paano po yung tamang push and pull? Okay, pag alam mong sobra na yung oras na binibigay mo sa kanya, you need to pull away. Okay? Dito pala ako titingin. Pag alam mo sobra na yung binibigay mo oras sa kanya, you need to pull away. Pag alam mong kulang ka, kailangan mong magbigay ng oras.
Ganun lang kadali. Ganun lang kasimple. Okay? So, push and pull. Kailangan aware ka pag sumusobra ka. Dapat aware ka rin pag nagkukulang ka. Okay? So, nandyan yung push. Nandun din yung pull. Pag sobra, pull. Pag kulang, push. Ganun lang. 'Di ba? So, kailangan aware ka sa mga ginagawa mo at hindi ka rin pwedeng tag dito, hindi, pwede pa yung balance lang. Pwede pa yung, mahirap yung ropa. Alright? So, kung magbabalanse ka, dapat make sure na hindi ganun katagal. Kasi pag binalanse mo yan, pwedeng maboard siya or mawalan siya ng gana or pwedeng maiba na yung takbo ng isip niya or pwedeng kahit ikaw mismo, mawalan siya ng, parang kung makakausapin tong boyfriend ko. Parang naboboard na rin ako. Hindi ko na rin alam kung paano pag-uusapan namin dalawa kasi parang di naman kami nag-aaway. Wala rin akong bagong nangyayari sa amin dalawa. Di naman kami lumalabas. Di naman kami kumakain sa labas. Parang wala. Parang, ewan ko. Pag ganun na yung situation, pwedeng naboboard na siya. Okay? So, kung meron tayong papipil sa mga babae na hindi dapat, yun ay maboard siya. Okay? Kaya nandyan yung ups and downs of emotion at nandyan yung push and pull. Okay? Pag sobra, pull away. Pag kulang, push. Okay? So, ganun lang. So, yun mga ropa, sana may nakuha kayo. Salamat, ropa. Next live na lang uli. Di kasi nasimulan live mo. Okay. So, yun, mga ropa, salamat. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa atin. At maraming salamat. Ayun, lalo na kay sino yun? Pangalan nun? Kalimutan ko. Si Den. Okay. Ang daming gusto kong i-shout out dito sa natin, sa live natin. But the problem is, hindi ko mabigkas yung mga pangalan nyo. Ang hirap eh. May mga numbers pa ito. Si Den. Okay. Tapos ito si Sarimau. Ito pa pangalan mo sa IG, putya, yari ka. Pag meron kang pag meron kang nakilala sa bar. Hey, what's your IG? Sarimau. Hindi ako makatawa. Alam ko puputok. Mauubo ako. Pero mga ropa, ewan ko ba't ganito nyo pinapangalanan yung sarili nyo, di ba? Yung mga social media nyo next time. Kasi malaking puntos to malaking puntos to, lalo na pag nagbigayan na kayo ng social media ng babae. So kung Instagram mo, ako si Dagul, ako si Goku, puta, pag binigay mo yun sa babae na talagang, alam mo yun, na medyo mature mag-isip or medyo mature ang datingan, or I mean to say is mentally, emotionally mature, pag ako si Dagul, ako si Goku. Ano isipin niya, ayoko nito, childish pa pala. Ayoko nito, baka isip bata pa. 'Di ba? Kasi first impressions last kung yun ang mga pangalan niyo sa social media niyo, baguhin niyo na, okay? Malaking puntos 'yan mga ropa yung mga pinapangalan niyo sa social media niyo. Mas maganda pa initial niyo na lang, 'di ba? Para at least may tanong pa. Let's say, for example, ang pangalan mo is Juan Ponce. O kaya, ikaw si, Juan Ponce Manalo. O, di ba? What's your name? JPM. Di ba? JPM. Ano yung what is your name? JPM. Ano yung JPM? O, di ba? Pag JPM, Juan Ponce Manalo. Oh, wow, ang ganda naman ang pangalan mo. Parang galing sa mga Espanyol ya. Espanyol yung lahi namin, sabi ng dad ko eh. Oh, diba? Pero kunyari lang. Kahit wala, di ba? Kasi pag titingin yun, sigurado, kasi may lahi kayo yung Espanyol, bakit di ka naniniwala? Bakit panguba ko? Something like that, di ba? So, doon pa lang, kumukunik ka na, okay? So, marami kayong pag kumausap ng mga babae, marami kayong makukuha na pwede nyo magamit as a potential connection, emotions, base sa emotions, or pwedeng papunta ng emotions, okay? So, kaya, lagi kayong kumausap ng mga babae, alright? Huwag kayong masyadong magdamdam sa mga nararamdaman nyo kasi hindi naman, at the end of the day, hindi importante yan. Ang importante sa ating mga lalaki is yung result na pwede natin ma-produce, alright? Para sa atin kasi ang makikinabang noon yung mga tao na sa paligid natin, especially yung babae na malapit sa'yo, okay? So, yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Thank you sa mga sumubaybay. Maraming salamat sa inyo. Show love, peace out, and be packing mysterious mga ropa. Ayun, account ko lang yan. Yeah, kagaya, yes, walang problema yan. Pero like I said, mga ropa, pag sa social media, try to make it short and understandable. Para at least, hindi yung nandun ka na sa point na, oh shit, tangina, papakita ko na yung yung social media ko, kaso pangalan ko, ako si Bedjat patay. 'Di ba? Wala namang masama doon, 'di ba? Pero syempre, mas maganda yung talaga makita niya, oh, okay. Interesting. I think this guy is kind of serious, I wanna know him more. Kung talagang seryoso pa talaga siya sa buhay. Something like that, di ba? Or yung parang, this guy looks very professional. Pati sa amoy mo, pabango mo, doon yung makita. Dito yung kasi ang mga babae, natatandaan nila yan kung ano yung amoy ng bawat lalaki, di ba?
This guy is very sporty. Ito yung mga amoy ng laging nasa gym. Ito yung mga amoy ng laging na mga nasa yung mga nagtatrabaho sa corporate. Ito yung mga amoy ng mga lalaki na madalas tawag ito. Ayoko mag-joke. Baka bumalik sa atin. Hindi, joke lang. Magjo-joke ako eh. Pero wag na. Basta yun, yung sinasabi ko sa inyo, kasi may ma-open tayo, lol. Yung sinasabi ko sa inyo is, yun nga, kung meron kayo iba't ibang klase yung pabango, then much better. Diba? Para yun yung matatandaan niya sa inyo. Diba? Yung minsan nga, shit. Kung diba? Kung meron ba nakapagsabi sa inyo na, shit, naamoy ko yung ex ko. Parang gano'n, diba? Kaltukan kaya kita, kasama mo ako, ex mo nasa isip mo. Hindi, joke lang. So, yun, kaya kayo mga ropa, alam nyo dapat kung paano ternuhan yung amoy nyo and personality nyo. Yun ang pinakamas maganda, kung ano yung bagay na amoy sa inyo. Right? Kasi nga, sabi nga nila, yung pawis daw humahalo sa pabango at minsan mas bumabango pa. Okay? Pag alam nyo na hindi ganun kabango at hindi bagay sa inyo, then wag nyo nang ubuhin. Hindi, sayang, baka gusto ko ubusin. Hindi, wag mo na ubusin, pamigay mo na. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much again and I'll see you guys next time. Bye-bye. Ropa, paano kapag sobrang clingy sa'yo ang EA pero lagi niya sinasabi, di pa raw siya ready sa relationship? Okay, sagutin ko yan sa susunod, ha?